Maligayang pagdating sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay. Ito ang kwento ng isang babaeng nakulong sa sarili niyang tahanan ng 3 araw ng kanyang biyenan at ang ginawa niya pagkatapos ay nagpabago ng lahat. Isang malakas na klang ng rehas na pinto ang nagsilbing hudyat pinalitan ang isang mainit na tahanan ng isang makitid na kulungan ng kalooban. Nang umalis si Eduardo para sa biyahe sa trabaho, agad na kinuha ng kanyang ina ang aking telepono at pinutol ang aking koneksyon sa labas ng mundo. Akala niya, ilang araw ng gutom ay sapat na para mapayuko ako. Nagkamali siya. Ang ingay ng pagsasara ng rehas na bakal ay tumalab sa katahimikan ng umaga. Narinig ko ang mga gulong ng maleta na nagtatakbo sa semento habang lumalayo si Eduardo de la Cruz mula sa aming condominium unit sa lungsod ng Maynila at wala kahit isang tingin pabalik sa akin. Nakatayo ako ng nakasandal sa dingding, tinitingnan ang pamilyar na likod ng lalaking iyon at dama ko sa aking puso ang isang mapait na kalungkutan na mahirap ilarawan. Mula nang lumipat na rito ang aking biyenang si Aling Cora mula sa probinsya upang makitira sa amin, ang aming tahanan ay hindi na muling naging isang lugar ng kapayapaan. Naging ito isang lihim na larangan ng digmaan at lagi akong siyang natatalo. Nang makalabas na si Eduardo sa pinto, mabilis na sinalubong ni Aling Cora ang kanyang anak at nagbigay ng libu-libong paalala habang tinutulungan siyang magsuot ng jacket. Si Eduardo ay tumango lamang ng tahimik at ni isang beses ay hindi siya lumingon upang tingnan ako. Nagsara ang pintong kahoy. Huminga ako ng malalim at gusto ko sanang pumunta sa kusina upang linisin ang mga pinggan, ngunit hindi pa ako nakalakad ng 2 hakbang nang biglang maramdaman ko ang isang matitigas na kamay na biglang humugot ng telepono sa aking mga kamay. Lumingon akong nagugulat at nakita si Aling Cora na nakatitig sa akin ng may masamang mukha. Itinapon niya ang aking telepono sa kanyang bulsa at ang kanyang boses ay tumalab na parang yelo sa silid. Hindi ka na nangangailangan ng bagay na iyan. Kapag pumirma ka na sa iyong resignation letter, titigil ka sa trabaho at magtatayo ka ng pamilya para sa angkan na ito, saka ka lang lalabas. Nakatayo akong parang tinanggalan ng buhay. Mag-resign? Ang trabaho bilang chief accountant na pinagbuhusan ko ng maraming taon ng dugo, pawis at luha, paano ko maaaring bitawan iyon ng ganoon lang kadali? Nanay, sabi ko ng dahan-dahan ngunit matibay, kailangan ko pang tapusin ang aking mga trabaho at malapit na ang deadline ng BIR tax report ng kumpanya. Ibalik po ninyo ang aking telepono, malapit na akong pumunta sa opisina. Ang pagpapalaki ng aming pamilya ay pinag-iisipan na namin ni Eduardo, huwag po kayong magmamadali. Tumatawa ng may kabaitan si Aling Cora, isang ngiting may kamandag. Hindi siya sumagot. Lumingon siya at lumabas sa koridor. Nangambang may masamang mangyayari, mabilis akong sumunod. Ngunit hindi pa ako nakarating sa pinto nang biglang ang isang maingay na pagsasara ng rehas na bakal sa labas. Sundan ito ng malinaw na click ng kandado. Lumabas ako at hinawakan ng mahigpit ang bakal na rehas. Inuuga ito ng lahat ng aking lakas, ngunit hindi ito gumalaw. Nanay, ano ang ginagawa ninyo? Buksan ninyo ako. Wala po kayong karapatang ikulong ako sa sarili kong bahay. Ang aking sigaw ay napalala sa hangin at naglaho. Bilang tugon, mahinahon na lumakad si Aling Cora patungo sa electrical panel sa labas ng koridor. Sa isang matiyak na kilos, binunot niya ang cable ng internet na nakakonekta sa aming unit. Namatay ang ilaw ng aming Wi-Fi router. Parang bumagsak ang aking puso sa isang malalim na bangin. Nag-aaral siyang mabuti ang lahat. Pinigilan niya ang lahat ng aking paraan ng komunikasyon sa labas ng mundo. Pinisil ko ang aking tainga sa puwang ng pinto, sinisikap na marinig ang anumang bagay. Ilang minuto ang lumipas at narinig ko ang mga yapak ng mga kapitbahay na bumabalik mula sa kanilang pangaraw-araw na gawain. Iyon si Aling Belen mula sa katabi nilang unit at si Ate Marites mula sa ibabang palapag na bagong galing sa morning exercise. Ang boses ni Aling Cora ay malakas na tumalab sa buong koridor na parang nagsasalita sa isang malaking audience.
Mga kumares, tingnan ninyo ang panahon ngayon. Kapag kumita na ng kaunting pera ang mga manugang, agad na sila nagrereklamo sa kanilang biyenan. Ang aking pamangkin sa amin, pinapalaki ko siya mula pa sa simula. Si Eduardo ay mabait, kaya naman napapabayaan niya ang kanyang sarili ng asawa, ngunit ako huwag silang mag-iisip na magagawa nila iyon sa akin. Ang ganitong paraan ang nagpapalago ng isang mabuting manugang. Kung hindi siya susunod, ikulong siya hanggang matutunan niya. Mas maganda para sa kanya ang manatili sa bahay, alagaan ang pamilya at magsilang ng anak bakit pa siya aalis. Nagsalita si Aling Belen ng may pag-aalangan. Naku, Aling Cora, ang mga kabataan ngayon ay may sariling pag-iisip na. Baka kung ikulong ninyo siya, ay magkaproblema pa kayo. Buksan na ninyo siya para makapunta sa trabaho. Itinatapon ni Aling Cora ang payo. Huwag kayong mag-alala, mga kumares. 2 kandado ang pinto, hawak ko ang susi, kinuha ko ang telepono, pinutol ko ang internet, kahit magkaroon pa siya ng pakpak, hindi siya makalabas. Antayin ninyo ilang araw ng gutom at uhaw, ulukin at magmamakaawa na siya. Ang babae na nag-asawa ay dapat sumunod sa loob ng bahay ng asawa, wala kaming lugar para sa uri ng manugang na nagmamataas. Dahan-dahang nalaglag ako sa malamig na sahig. Bawat salita ni Aling Cora ay parang mga kutsilyo na kumukurot sa aking dignidad. Ang apartment na ito na mula sa pinagsipag na ipon ng aking mga magulang sa probinsya, ang kalahati ng down payment ay galing sa kanilang ipon para sa katandaan ay naging bilanggo ko. Alam ba ni Eduardo ang ginagawa ng kanyang ina? Siguradong alam niya. Ang kanyang walang malasakit na pagalis ngayong umaga ay ang pinakamalinaw na sagot. Nagkasabwat sila upang itulak ako sa sulok. Sumigla ang galit at pagkabigo sa aking dugo. Tumakbo ako patungo sa balkonahe. Ang aming unit ay nasa 12 palapag, ang hangin ay humagupit sa mga puwang ng salamin na lumilikha ng naguumid na mga tunog. Ang langit ng Maynila ngayon ay maulap. Ang mga itim na ulap ay nagbabantang may darating na malakas na ulan. Humawak ako sa railing, inilabas ang aking ulo, hinahanap ang isang pagkakataon ng tulong mula sa mga kapitbahay. Nakita ko si Manang Flor sa katabing balkonahe na kasalukuyang nagtatambay ng damit. Manang Flor, tulungan po ninyo ako. Naikukulong po ako ng aking biyenan sa loob ng bahay. Maaari po ba kayong tawagan ang management ng building? Nagulat si Manang Flor at nahulog ang plastic na hanger sa sahig. Tumingin siya sa akin, saglit na naguluhan, ngunit pagkatapos ay lumayo ang kanyang tingin. Pinulot niya ang hanger, mabilis na tinipong ang kanyang mga tuyong damit at lumikha ng maingay na ingay habang pumasok sa loob ng kanyang unit. Isinasara ang salaming pinto. Ang malupit na kilos na iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Naunawaan ko sa ganitong kondominium sa lungsod, ang mga tao ay nag-aatubili na makialam sa problema ng ibang tao. Para sa kanila ito ay isang ordinaryong away ng biyenan at manugang, walang sinuman ang magabala na tawagan ang pulis para sa ganoong bagay. Bumalik ako sa sala. Ang katahimikan ay bumibigat sa espasyo kaya marinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi na tumatanggap sa sarili kong pagkabigo. Bumalik ako at kumatok sa rehas na pintong bakal. Namula at nainit ang aking mga kamay. Nanay, buksan ninyo. Ito ay paglabag sa batas. Kung hindi kayo magbubukas, wawasakin ko ang salaming bintana at aabisuhan ang buong gusaling ito. Iuulat ko kayo sa pulis para sa ilegal na pagdetene. Marahina at matatag na mga yapak ang lumapit sa labas ng koridor at huminto sa harap ng aming pinto. Ang malamig at mapanuring boses ni Aling Cora ay narinig na may kasamang mapait na tawa. Sabog mo ang salamin, sumigaw ka para malaman ng lahat, hayaan mong pagtatawanan kanila. Tatawagin mo ang pulis? Paano? Kung wala kang telepono, at kahit dumating ang pulis, sasabihin ko na ang iyong isip ay hindi maayos. Dahil sa stress sa trabaho, nagkaroon ka ng hallucination, sinisira ang gamit, at nagbabanta sa biyenan mo kaya't kinukulong kita para sa iyong sariling kaligtasan. Ang psychiatrist certificate, pwede ko itong bilhin.
Sa tingin mo, sino ang maniniwala ng pulis, isang kawawa at matandang babae tulad ko o isang babaeng sinasabing loko? Ang kasamaan at diskarte ni Aling Cora ay nagpalakas ng takot sa aking katawan. Nagplano siya ng lahat. Binabawal ang lahat ng aking paraan ng paglaban. Umatras ako ng ilang hakbang at nalaglag sa sofa. Ang malaking apartment, ngunit ang hangin ay parang ibinubuhos sa iyo. Ang mga alaala ng mga unang araw ng aming pag-ibig kay Eduardo ay bumalik na parang slow motion na pelikula. Noong araw na iyon ay masaya siya sa amin, nangangako ng isang maligaya at malaya na buhay. Sinabi niya na ang kanyang ina ay nasa probinsya pa at may matandang pag-iisip habang tayo ay nakatira dito sa lungsod, walang magtatagpi sa atin. Ngunit pagkalipas lamang ng 3 taon ng pamumuhay, nang magsimulang magkaproblema sa trabaho si Eduardo, nagdahilan ng kanyang ina na mag-aalaga sa kanyang anak upang makapasok at mamuno sa aming tahanan. Si Eduardo, ang isang asawang maraming pangako, ay unti-unting inihayag ang kanyang mahina at sunod-sunurang pagkatao, laging sumusunod sa lahat ng utos ng kanyang ina. Pinabayaan niyang magreklamo at lumait ang ina sa aking pinagmulan sa probinsya. Pinabayaan niyang ipatupad ang lumang pag-iisip sa aming pag-aasawa. Habang lumalalim ang gabi, nananatiling gumagana ang kuryente sa bahay, ngunit hindi ko gustong magsindi ng ilaw. Naupo akong nakabaluktot sa sulok sa kadiliman, naiiyak na ang mga mata ko noon pa. Napagtanto ko ang isang malupit na katotohanan sa labanan na ito, ako ay ganap na nag-iisa. Ang mga luha, ang pagsigaw o ang kahinaan ay magbibigay lamang ng kasiyahan sa masamang instinct na mamuno ng biyenang ito. Habang kikilos ako, mas mahigpit akong ikukulong. Ang kulungang ito ay hindi lamang gawa sa bakal kundi gawa rin sa kasamaan ng mga taong nagtatawag sa sarili nilang pamilya. Lumipas ang isang gabi sa nakakatakot na katahimikan. Nagising akong puti, nangingitim ang mga mata at tuyo ang mga labi. Ang tiyan ko ay nagsisigaw ng gutom na masakit. Mula kahapon hanggang ngayon, wala akong napasok sa aking tiyan. Ang mahina at pali na liwanag ng umaga ay dumaan sa kurtina na sinasalamin ang aking pagod na mukha sa malaking salamin sa sala. Tumingin ako sa sarili ko at nagalit sa aking sarili para hindi mabali. Kung magkasakit o mabigo ako ngayon, magkakaroon si Aling Cora ng mas maraming dahilan upang ipadala ako sa psychiatric hospital tulad ng kanyang banta. Kailangan kong mabuhay, manatiling lucid, upang mahanap ang paraan ng pagtakas. Bandang 9:00 ng umaga, isang asul na plastik na pinggan ay inilunsad sa sahig ng tiles, kasama ang ngipin na boses ni Aling Cora. Kumain ka na para magkaroon ka ng lakas na mag-isip. Kapag nagbago na ang isip mo at pumirma ka sa resignation letter, sabihin mo sa akin. Kapag matigas pa rin ang ulo mo, doon mo na kainin ang iyong kahangalan. Ang pinggang plastik ay huminto ng ilang pwesto mula sa aking paa. Sa pinggan ay isang malamig na kanin na may ilang wilted na kangkong at ilang tuyo at pinatuyo na tofu sa ibabaw nito. Ang pagkain na para sa hayop ay nasugatan nang malalim ang aking dignidad. Lumuha ako nang hindi ko halos napansin, mainit ang dibdib. Ang kalahati ng down payment ng bahay na ito ay nagmula sa pawis at luha ng aking mga magulang sa probinsya. At ngayon, tinanggap ko ang murang pagbibigay sa sarili kong tahanan. Lumingon ako, gusto ko sanang sipa ang pinggan, ngunit ang gutom ay nagpahina ng aking paningin. Huminga ako ng malalim, nilunok ang mapait na bola na nagtitipon sa lalamunan ko. Ang pagiyak ay hindi naglulutas ng problema, ang pag-aayuno ay hangal lamang. Kailangan ko ng lakas upang harapin ang mga ito. Pinunasan ko ang aking luha, dahan-dahang umupo sa sahig, at kinuha ang pinggan. Bawat butil ng malamig at tuyo na kanin ay mahirap nilunok. Kinailangan ko ng tubig upang matulak ang pagkain sa aking lalamunan. Ngumuyam ako ng mabuti at kinain ang lahat kahit wala ako gustong magiwan ng isang dahon. Kumain ako upang mabuhay, kumain ako upang maghintay para sa pagkakataon ng paghihiganti. Pagkatapos ng pagkain, dinala ko ang pinggan sa lababo at hinugasan ito ng maayos.
Hinugasan ko ang aking mukha sa malamig na tubig, inayos ang aking gulong buhok, at pinalakas ang aking diwa. Napagtanto ko na ang direktang paglaban ay nagbibigay lamang kay Aling Cora ng mas maraming kasiyahan at nagpapalibak ng kanyang depensa upang makatakas dito. Kailangan ko siyang gawing pabaya. Kailangan ko siyang ipakita ang pinakanais niyang makita ngayon, ang pagsunod ng suwail na manugang. Sa tanghali, inulit ni Aling Cora ang kanyang ritual ng pagtutulog ng pagkain sa ilalim ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nanahimik. Lumuhod ako sa sahig, itinapat ang aking bibig sa puwang ng pinto at pinilit ang aking boses na manginig, mahina at puno ng takot. Nanay, kumain na po ako. Maaari po ba kayong magbigay ng mainit na tubig? Masakit ang aking tiyan. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Nag-isip po ako ng marami kagabing iyon. At tama kayo sa lahat ng sinabi ninyo. Ang babae na nag-asawa ay dapat mag-alagaang mabuti ang pamilya ng asawa. Nagkamali ako sa pagtanggi sa inyong mga salita. Bigyan ninyo ako ng kaunting oras upang isip-isipin ang pag-resign. Nangangako ako na hindi na ako lalaban sa inyo. Huwag po kayong magalit. Sa labas ng pinto, narinig ko ang mabibigat na paghinga ni Aling Cora puno ng kasiyahan. Hindi siya agad sumagot. Marahil sinusubukan niyang hulaan kung naglalaro ako ng drama o tunay na nasunod na. Pagkatapos ng kaunting sandali, ang kaliskis ng plastik ay narinig. Isang bote ng mineral water na hindi pa bukas ang itinulak sa ilalim ng pinto. Iyan, nakita mo na ba? Ang anak na hindi nakikinig sa magulang ay palaging naaapi. Nandito na ang maayos, umupo ka doon at pahinga. Ang pagkain ko ay sapat na para hindi ka mamatay sa gutom. Kapag bumalik na si Eduardo mula sa biyahe, ikaw mismo ang magbibigay sa kanya ng resignation letter. Kapag ginawa mo iyon, buksan ko ang pinto at maayos na nating maibalik ang lahat. Hawak ko ang bote ng tubig, sinikap na makapagbigay ng isang salamat na nanginginig sa boses. Ang mga yapak ni Aling Cora ay lumayo at nawala sa likod ng pinto ng kanyang kwarto sa dulo ng koridor. Sa sandaling nawala ang ingay, ang maskara ng pagsunod sa aking mukha ay nalaglag. Tumayo akong tuwid at ngumiti ng may lamig. Ang ngiting kayang nakalabas mula sa pagpapalaya at paglaban. Akala niya susunod ako at susulat ng resignation letter. Akala niyang ang kanyang mahina at sunod-sunurang anak ay may karapatang magpasya para sa aking buhay. Nagkamali siya, isang napakalaking pagkakamali. Ngayong gabi ay hindi ako matutulog. Masyadong maraming gawin. Naalam ko na mabababa ang bantay ni Aling Cora at iniisip niya na isang magandang manika lamang akong naghihintay ng kanyang utos. Nagsimula na akong maghanap ng paraan ng pagtakas. Wala na akong maraming oras, sinabi ni Eduardo na 4 na araw siya wawala, ibig sabihin ay halos 2 araw na lamang bago siya bumalik. Kung maghihintay pa ako hanggang bumalik si Eduardo, ang dalawa nilang pinagsabwat ay walang pabor sa akin. Pumasok ako sa maliit na opisina ni Eduardo sa loob ng apartment. Isang lugar na bihira ko puntahan dahil lagi siyang naiinis kapag naayos ko ang kanyang mga gamit. Ang silid ay puno ng mga karton na naglalaman ng mga electronic parts, mga cable, mouse ng computer at iba't ibang lumang kagamitan na dinala niya mula sa trabaho. Kinandado ko ang pinto mula sa loob upang masiguro ang aking kaligtasan. Saka ko nagsimulang maghanap. Tinalikuran ko ang bawat karton ng papel, inangat ang bawat makapal na libro, sinuri ang bawat sulok ng drawer ng mesa. Ang alikabok ay lumindol sa hangin na dahil sa akin ay walang tigil na bumabahing, ngunit kinailangan ko ng kamay na pigilin ang aking bibig upang hindi makagawa ng malakas na ingay. Pagkatapos ng halos 2 oras ng paghahanap, nakayapak sa pawis ang aking likod na halos basa. Ang pag-asa ay patuloy na humina. Maraming sira na kagamitan, basag na screen, ngunit walang anumang paraan ng komunikasyon na gumagana. Sa huling karton na nasa kaibuturan ng sulok ng aparador, iniabot ko ang aking kamay upang hilahin ito palabas.
Sa ilalim ng isang kahali-halina ng mga cable, ang aking mga daliri ay nakadikit sa isang malamig na metal na hugis parihaba na bagay. Tinaas ng aking puso. Nanginginig kong hinila ito, palabas sa liwanag. Isang lumang smartphone ni Eduardo ang pintura, sa gilid nito ay nabalatan na. Ang screen ay puno ng mga gasgas dahil sa kanyang walang pagtatangi na pagbitbit nito. Itinabi ito ni Eduardo, mahigit 1 taon na ang nakalipas matapos bilhin ang pinakabagong modelo. Pinindot ko ang power button sa tabi ng telepono. 5 segundo, 10 segundo, nananatiling madilim ang screen. Siyempre ang baterya ay matagal nang ubos. Hindi ako sumuko. Nagpatuloy akong maghanap sa mga cable sa loob ng karton. Swerte. Natagpuan ko ang isang charging cable na may katugmang dulo sa ilalim ng karton. Ang plastic coating ng cable ay may mga bitak na dito at doon, exposing ang copper wire sa ilalim. Ang charger ay puno ng alikabok. Maingat kong pinunasan ang alikabok, isang sipingan ang pinto ng kuryente sa dingding at ikinonekta ito sa telepono. Umupo ako sa sahig, ang aking mga mata ay nakakapit sa madilim na screen, tahimik na nananalangin. 1 minuto ng paghihintay na parang isang buong siglo at bigla, ang screen ay nagliwanag. Ang maliit na simbolo ng kidlat ay lumabas sa gitna ng screen, nagpapahayag na ang device ay tumatanggap ng singil. Halos umiyak ako ng malakas sa kagalakan, mabilis na itinakip ko ang aking 2 kamay sa dibdib upang pigilan ang aking emosyon. Pagkatapos ng 5 minuto pa, nang ang baterya ay nagpakita ng 2%, pinindot ko ang power button. Lumabas ang lumang interface. Ang unang bagay na ginawa ko ay suriin ang slot ng SIM card walang laman. Inilipat na ni Eduardo ang lumang SIM sa bagong telepono niya, matagal na. Walang SIM ay nangangahulugang hindi ako makakatawag sa 911. Ngunit hindi ako nasiraan ng loob. Mabilis na hinagod ng aking mga daliri ang touchscreen, ilang bahagi ay hindi na gumagana at binuksan ang Wi-Fi settings. Ang simbolo ng antena ay umiikot sandali, pagkatapos ay nagpakita ng listahan ng mga network sa paligid. Ang Wi-Fi ng aming unit ay pinutol na ni Aling Cora, hindi na ito lumabas. Ang mga network ng mga kapitbahay ay puno ng mga icon, ngunit lahat ay may password na kinakailangan. Ang aking memorya ay nagsimulang magtrabaho ng husto. Sinubukan kong alalahanin ang mga nakaraang pag-uusap sa mga kapitbahay. Bigla, tumigil ang aking mga mata sa isang pangalan ng network, Flor del Santiago 12. Si Manang Flor Santos ang isang lola na nakatira sa unit na nakaharap sa amin sa koridor. Noong nakaraang buwan, umuwi ang kanyang apo para sa bakasyon at hindi niya alam kung paano baguhin ang password ng Wi-Fi, kaya't kumatok siya sa aming pinto at humingi ng tulong sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang alalahanin ang numerong na-type ko sa kanyang telepono noon. Floromia Noa Sute Patruzech Shipatru. Tahimik na bumulong sa aking bibig. Nanginginig ang bawat daliri habang inilalagay ang bawat karakter sa password box sa screen. Ang huling karakter ay nailagay na. Hinigpit ko ang hininga ko at pinindot ang connect button. Ang salitang authenticating ay kumikislap ng paulit-ulit, nagpapalaki ng pressure sa aking dibdib. At saka lumitaw ang connected na berdeng kulay. 2 mababang bar ng signal ang lumabas, mahina, dahil ang layuan ng 2 unit ay pinaghiwalay ng makapal na dingding ng semento. Ngunit kahit mahina ang signal, para sa akin ngayon ito ay ang pinakamaliwanag na ilaw na nagbibigay daan sa aking daan patungo sa kaligtasan. Ang lumang telepono ay nag-init dahil sa sobrang paggamit. Ang porsyento ng baterya ay nag-aalangalon ng hindi pantay mula 5% bumaba sa 4% sa isang kisap mata. Ang nasirang charging cable ay may mahinang koneksyon at tuwing gagalaw ako, pinaputol nito ang kuryente. Naunawaan ko na wala akong maraming oras, hindi ako makapag-download ng mga bagong apps dahil puno na ang memorya ng telepono at napakabagal ng koneksyon. Naghanap ako ng mga available na apps sa telepono. Swerte. Ang Messenger app ay nandoon pa at mahalaga, nakalogin pa rin si Eduardo gamit ang kanyang account doon.
Mabilis kong hinanap ang pangalan ng aking pinakamatalik na kaibigan, Attorney Lorenzo Reyes. Si Lorenzo o Lawrence, para sa akin, ang aking pinakamalapit na kaibigan mula pa sa college. Magkasamang pinagdaanan namin ang masasayang at malungkot na oras ng aming mga kabataang taon. Lawrence ngayon ay isang magaling na abogado. May makapal na karanasan sa mga kaso ng sibilyan at usapin ng pag-aasawa at pamilya. Higit sa lahat, alam ni Lawrence nang mabuti ang aking sitwasyon. Alam niya kung ano ang aking ibinuwis upang pangalagaan ang pag-aasawang ito. Sa sandaling ito ng buhay o patay, si Lawrence ang nag-iisang taong maaari ko pang pagkatiwalaan. Binuksan ko ang chat window. Ang signal ay kumikislap at mabagal na naglo-load ang mga mensahe. Hindi na ako nagbabasa ng nakaraang mga mensahe. Inilaan ko ang lahat ng aking konsentrasyon sa pagsulat ng mensahe ng paghiling ng tulong. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa virtual keyboard. Maingat ang bawat salita upang maiparating ang impormasyon ng maikli, malinaw at tumpak. Lawrence, si Carla ito. Nasa panganib ako. Kinuha ng aking biyena ng aking telepono, pinuputol ang internet at kinukulong ako sa loob ng bahay mula 2 araw na ang nakalipas upang pilitin akong mag-resign at maalis ang aking karapatan sa aming ari-arian. Gumagamit ako ng lumang telepono ni Eduardo na nakuha ko at nakikipag-konekta sa wifi ng kapitbahay. Mauubos na ang baterya at napakahina ng koneksyon. Hindi ako makakatawag. Pakinggan mo nang mabuti ang aking sinasabi. Bukas, hindi pa 8:00 ng umaga kung wala kang matanggap mula sa akin na text na ligtas na ako, agad na tumawag sa pulis ng aming barangay at pumunta sa aming address para tulungan ako. Mas mahalaga pa, ihanda mo na para sa akin ang lahat ng dokumento para sa annulment o legal separation at ang motion para sa temporary restraining order upang ang condominium unit na ito ay mapigilang matransfer o maibenta. Huwag hayaang maialis ni Eduardo at ng kanyang ina ang ating ari-arian. Lalaban ako hanggang sa wakas. Tulungan mo ako. Muli ko itong binasa bago ipadala. Ikinabit ko ang aking kasalukuyang location para sa karagdagang impormasyon at pinindot ang send button. Ang maliit na bilog sa tabi ng mensahe ay umikot ng paulit-ulit. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras, mabilis ang tibok ng aking puso. Kung mawawala ang signal ngayon, mauubos na ang lahat ng pag-asa. Isang mahinang ping at lumabas ang sent sa screen. Huminga ako ng malalim, pawis ang aking noo. Ilang segundo lamang ang lumipas at lumabas ang scene. Naka-online si Lawrence. Hinihintay ko ang kanyang sagot ng may labis na pagkabalisa. Mabilis na lumabas ang typing. Carla, manahimik ka. Na-screenshot ko na ang lahat ng sinabi mo at na-save ang lahat ng detalye. Susundin ko ang lahat ng iyong sinabi. Magpanatili kang ligtas at huwag galawin ang anumang magpapagalit sa kanya ngayon. Ihahanda ko ang lahat ng legal na dokumento. Matatag ka lang, nandito ako para sa iyo. Sa pagbabasa ng mga salita ni Lawrence, lahat ng naiipon, kahihiyan at takot sa loob ko ay nawala. Dumaloy ang luha sa screen ng telepono na nagpapaulap ng tanaw. Hindi na ako nag-iisa. May katuwang na ako, isang matibay na legal na kalasag na handang ipaglaban ako. Mabilis akong nag-type ng maikling pasasalamat at ipinadala ito. Pagkatapos, ang screen ay paulit-ulit na kumikislap at pagkatapos ay naging madilim. Ang lumang telepono ay ganap na nag-shutdown dahil sa ubos na baterya at sobrang paginit. Dahan-dahang hinugot ko ang charging cable at maingat na inilagay ang telepono pabalik sa lumang posisyon sa sulok ng karton. Tinatakpan ito ng mga cable na parang hindi nangyari ang anumang bagay. Tumayo ako, pinunasan ang alikabok sa aking damit at lumabas sa opisina, bumalik sa sala. Ang langit sa labas ng bintana ay nananatiling maulap, ngunit sa aking puso ay may nagnilining na isang maliwanag na apoy. Ang takot ay ganap na nawala, pinalitan ng isang matatag na determinasyon na lumaban. Si Aling Cora ay nag-iisip na ako ay isang maliit na ibon
na nakulong sa kulungan, naghihintay na higupin ang aking mga balahibo, ngunit nagkamali siya ng malaki. Ang aking pasensya ay nakaabot na sa huling hangganan ito. Ang tunay na bagyo na nilikha ko mismo ay magsisimula na. Hintay ka lang, bukas ay magiging isang mahabang araw para sa inyo ng iyong anak. Habang lumalalim ang gabi, hindi ko sinindi ang ilaw, inusog ko lamang ang kadiliman na bumalot sa malaking apartment. Kabaliktaran sa takot at kawalan ng pag-asa ng unang gabi, ngayon sa aking dibdib ay may isang kahanga-hangang kapayapaan. Ang mensahe na napadala kay Lorenz ay parang isang life preserver na ibinato sa gitna ng mabilis na agos ng tubig, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Umupo akong nakakrus ang mga binti sa sofa, ang mga mata ay tahimik na tumitingin sa ilaw ng kalye na bumabagsak mula sa maingay na Maynila sa ibaba. Ang mga tao ay nagmamadaling nagpunta rito at roon, walang sinuman ang alam na sa 12 palapag, isang babae ang naikukulong ng kanyang pamilya. Bandang 8:00 ng gabi, muling narinig ko ang pamilyar na mga yapak sa labas ng koridor. Ang ingay ng tsinelas na naghuhumod sa tiles ay nagbabantang dumating si Aling Cora. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nagdala ng pagkain. Marahil sa palagay niya, ang tanghalian at merienda ay sapat na para mapanatiling buhay ang isang matigas na ulo. Narinig ko ang ingay ng kanyang susi na lumubog sa rehas na bakal at pagkatapos ay ang malamig at mapaghamak na boses ay pumangit. Carla, pakinggan mo ito ng mabuti. Bukas ng umaga, darating si Eduardo mula sa biyahe. Sinabi niya na 7:00 ng umaga ang kanyang flight. Mga 8:00 o higit na siya darating. Binibigyan kita ng gabi ngayong ito bilang huling pagkakataon mo upang mag-isip. Bukas kapag bumalik si Eduardo, bubuksan ko ang pinto. Kung susulat ka ng resignation letter at ilalagay ito sa mesa, ituturing kong walang nangyari sa mga nakaraang araw. Kung matigas pa rin ang ulo mo, huwag kang magreklamo sa matandang babaeng ito. Tatawagan ko ang iyong mga magulang sa probinsya upang makita ko kung paano sila nagalaga sa iyo. Ang mga banta ni Aling Cora ay hindi na muling nagdudulot sa akin ng takot o sakit. Nagdulot lamang ito ng mas maraming paghamak sa aking puso. Ginagamit niya ang aking mga magulang upang takutin ako. Iniisip niya na iyon ang aking pinakahina na punto. Hindi niya alam na ang pag-iisip sa aking mga magulang ang mga magsasakang nagtiis at nagimpok ng bawat piso upang makatulong sa akin na makabili ng bahay ay nagudyok sa akin na higit pa na hindi magpatalo. Huminga ako ng malalim, dahan-dahang tumayo at lumakad patungo sa pinto. Sa puwang ng pinto, makikita ko ang matabang silueta ni Aling Cora na may mga kamay sa likod, mukha na puno ng pagmamalaki. Itinapat ko ang aking mukha sa pinto at binabaan ang aking boses upang gawin itong pinakamababa at maamo. Tama po kayo, nanay. Sa loob ng ilang araw na ito, nag-isip po ako ng mabuti. Kahit gaano kataas ang lipad ng isang babae, ang pamilya ang pinakamahalagang pundasyon. Natanto ko na naging masyadong makasarili ako sa pag-iisip lamang sa sarili kong karera habang binabaliwala ang aking responsibilidad bilang asawa at manugang. Ngayong gabi ay susulat na ako ng resignation letter. Bukas, kapag bumalik si Eduardo, ay ibibigay ko mismo ito sa kanya. Isa lamang ang hinihingi ko. Nanay, huwag po kayong tumawag sa aking mga magulang. Mahinang na ang kanilang katawan at maaari silang magkasakit kung malalaman nila ito. Si Aling Cora ay nagpasaya sa mga matamis at mapagkumpiyansang salita. Malakas siyang natawa, ang tawa ng nagtagumpay na nakakita sa natalo. Iyan, nakita mo na ba? Kailangang maranasan ang kaunting hirap bago mabuksan ang mga mata. Masama rin sa akin ang ganitong gawain. Matulog kang maaga upang hindi ka mukhang bangungot kapag bumalik ang iyong asawa. Alalahanin ang aking sinabi, ihanda na ang papel at bolpen para makapagsulat. Wala akong ibang sinabi kundi isang mahinang opo. Ang mga yapak ni Aling Cora ay lumayo at nawala sa likod ng pinto ng kanyang kwarto sa dulo ng koridor. Sa sandaling nawala ang ingay na iyon, ang maskara ng pagiging sunod-sunuran sa aking mukha ay biglang nalaglag. Tumayo akong tuwid,
at ngumiti ng may lamig at pabaya, ang ngiti ng kalayaan at paghihimagsik. Iniisip niyang susulat ako ng resignation letter. Iniisip niyang ang mahina at sunod-sunurang anak niya ay may karapatang magpasya para sa aking buhay. Nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Ngayong gabi ay hindi ako matutulog. Masyadong maraming gawin. Pumunta ako sa aming kwarto at binuksan ang wardrobe. Inilabas ko ang maliit na rolling luggage. Hindi ko idinagdag ang maraming damit, ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga ngayon. Binuksan ko ang drawer ng dressing table at hinila ang maliit na fireproof mini safe. Ang password ng safe ay alam ko at ni Eduardo lamang. Inilabas ko ang lahat ng aking personal na dokumento, national ID, kopya ng marriage certificate. Pinakamahalaga, inilabas ko ang certified copy ng title ng condominium unit na ito at ang bundle ng bank transfer receipts na nagpapatunay ng perang aking at ng aking mga magulang na pinalaki para sa pagbili ng bahay. Lahat ng mga dokumentong ito ay maingat na inayos at inilagay sa aking itim na leather bag na dati kong ginagamit sa trabaho. Ito ang pinakamatalas na sandata ko sa labanang bukas. Pumili ako ng pinakaayos kong opisyal na damit at isinabit ito sa hanger. Handa na ang lahat. Ang apoy ng paghihimagsik ay naglalagablab ng maliwanag sa bawat ugat ng aking katawan. Gumising ako ng napakaganang umaga. Katotohanan ay hindi talaga ako nakatulog ng buong gabi. Ang aking isip ay malinaw ng may kakaibang liksi na parang binuyong muli ng adrenaline. Kahit ang aking katawan ay masakit matapos ang 3 araw na pagkabilanggo at kakulangan ng pagkain, ngayon ay araw na lumalabas ako sa malamig na kulungang ito at dapat akong lumabas ng may pinakamataas na dignidad. Pumasok ako sa banyo, binuksan ang shower ng may malamig na tubig. Bawat daloy ng tubig ay pumunasan sa pawis, sama-sama ang kaligayahan at kahinaan ng mga nakaraang araw. Naligo at naayos ko ang aking mahabang itim na buhok. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nagsuot ng asulabong opisyal na damit. Ang puting silk na blusa sa ilalim ay humapit sa katawan. Ang maingat na gawa na pantalon ay nagpapakita ng aking maayos na katawan. Nagsimula akong mag-makeup. Ang foundation ay tinakpan ang madilim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Ang kaunting blush ay nagpaliwanag ng mukha. Pinili ko ang mapula at mapangaralingang lipstick upang takpan ang aking mga labi. Tumingin ako ng diretso sa aking mga mata sa salamin. Ang mahinang babae na tinanggap ang lahat ay namatay na. Ngayon si Carla ay isang mandirigma. Eksaktong 7:30 ng umaga, ang tunog ng cellphone ni Aling Cora sa sala ay tumalab. Hinulaan ko na iyon ay si Eduardo na tumawag upang sabihin na nakalanding na siya at papauwi na. At syempre lang, ilang minuto pagkatapos, ang kaliskis ng rehas na bakal sa labas ng pangunahing pinto ay nagsimulang tumalab. Kinuha ko ang aking itim na bag, mahinahon na lumabas, at tumayo mismo sa likod ng panloob na pintong kahoy. Binalot ni Aling Cora ang kandado, hinila ng malakas ang rehas na bakal sa gilid. Itinulak niya ang pintong kahoy upang pumasok. Ang kanyang mga labi ay may ngiti ng nagtagumpay. Ngunit namatay ang ngiting iyon kaagad nang makita niya ako. Siguradong inisip niya ang eksenang may manugang na pagod, gulong ang buhok, nakaluhod sa sahig, nagbibigay ng resignation letter gamit ang mga nanginginig na kamay. Ngunit hindi nakatayo sa harap niya ay isang magandang, matalino at maayos na babae na nagtatanghal ng malamig at nakapagiging autoridad. Nang indayog si Aling Cora ng ilang segundo, ang mga mata ay bumukas ng malaki sa gulat bago lumipat sa galit. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka naka-makeup at naka-dress up? Saan ka pupunta? Nasaan na ang iyong resignation letter? Si Eduardo ay malapit nang dumating. Nagpaplano ka bang sumalungat sa akin? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Tumingin akong diretso sa mga pumulang mata ng aking biyenan. Nagsalita ako ng malinaw. Bawat salita ay malinaw na tumalab sa katahimikan ng espasyo. Magandang umaga, nanay. Papunta na ako sa trabaho. Oras na ng aking trabaho at ang resignation letter. Hintayin ninyo iyon sa susunod na buhay. Sa sandaling natapos ang aking pagsasalita, mabilis na sumulong dahil sa reaksyon, iniunat ni Aling Cora
ang dalawang kamay upang harangan ako. Sinubukan niyang abutin ang aking sutana upang hilahin ako pabalik. Ngunit handa na ako. Ginamit ko ang aking kanang braso upang itulak ang magaspang na kamay niya palayo sa aking katawan ng matiyak. Ang pushback ko ay hindi masyadong malakas upang matumba siya, ngunit sapat na lakas upang atras-atras siya ng ilang hakbang. Sa pagkakataong iyon, lumipas ako sa pintuan at lumabas sa koridor. Nagbanggit si Aling Cora ng may gulat, sumunod siya at tinangka niyang hawakan ang aking buhok. Hayop ka! Nagtataksil ka ba? Tumigil ka doon. Lumingon ako ng mabilis. Ang aking kaliwang kamay ay humawak sa hawakan ng rehas na bakal. Ang kanang kamay ay itinulak ng malakas ang panloob na pintong kahoy upang magsara ng malakas. Habang si Aling Cora ay nag-aalangan pa sa loob, pinihit ko ang rehas na bakal palabas. Ang ingay ng metal na nagtamaan ay malakas na bumagsak sa buong koridor ng kondominium. Hindi ko ito kinandado dahil hawak pa rin niya ang susi, ngunit ang lakas ng pagpipirmi ko ay sapat upang gulatin siya at atras-atras siya. Lumakad akong tuwid patungo sa elevator nang hindi man lumingon. Iniwan ko sa likod ang ingay ng pagkakatok ng pinto at ang mga panlalait ni Aling Cora na bumabagsak mula sa loob. Siya ay sumisigaw at sumusumpa sa akin bilang isang walang moralidad na babae na nangapurit sa kanyang biyenan, ngunit binasura ko ang lahat iyon. Ang hangin sa labas ng kulungan ay talagang masarap. Huminga ako ng malalim puno ng hangin ang aking mga baga at pumasok sa elevator. Tinitingnan ang numerong lumilipas pababa sa ground floor. Alam ko na nagtagumpay ako sa unang round ng pakikipagtunggali, ngunit ang tunay na labanan para maibalik ang katarungan at ari-arian para sa aking sarili ay nagsisimula pa lamang. Nang lumabas sa lobby ng kondominium, ang init ng umaga ng Maynila ay humarap sa aking mukha, ngunit masaya akong nakaramdam. Sumakay ako sa isang taxi na nakaparada malapit sa gate ng compound, binuksan ang pinto at sumakay. Ang driver, na nasa kalagitnaan na ng gulang, ay ngumiti ng may kabaitan. Saan po tayo, ma'am? Binawi ko ang aking boses at binasa ang address ng may matatag na tono. Manong, sa Registry of Deeds doon sa sentro ng lungsod po. May maagang trabaho po akong kailangang gawin. Ang taxi ay lumakad ng palayo mula sa magarang kondominium sa aking likod. Binuksan ko ang aking bag at muling sinuri ang lahat ng dokumento. Lahat ay kumpleto. Sa buong biyahe, inilabas ko ang aking personal na telepono mula sa bag. Ang telepono na kinuha ni Aling Cora noon. Mabilis ko itong inagaw mula sa mesa sa sala habang nagugulat pa siya sa aking pagtulak sa kanya. Binuksan ko ito. Napakaraming mensahe at missed calls mula sa kumpanya. Prinalagpas ko ang lahat iyon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi ang kumpanya, kundi ang ari-arian na pinaghirapan ng aking mga magulang. Huminto ang sasakyan sa harap ng Registry of Deeds. Nagbayad ako at mabilis na pumasok sa loob. Ang opisina ay maingay na puno ng mga tao. Kumuha ako ng queue number at umupo sa hanay ng mga upuan. Tinitingnan ko ang mga lila na pasa sa aking dalawang pulso at kamay bunga ng aking pagkakatok sa rehas na bakal noong unang araw. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Ang mga sugat na ito ay ang pinakamatotoong katibayan ng emosyonal na pang-aabuso at iligal na pagdetene ng pamilya ng aking asawa. Nang lumabas na ang aking queue number sa electronic board, lumapit ako sa counter number 3 at nakita ang isang babaeng kawani na tumatanggap ng mga dokumento. Inilagay ko ang lahat ng aking personal na dokumento, marriage certificate at certified copy ng title ng condominium sa mesa. Gusto ko pong mag-file ng emergency request para ihinto ang lahat ng transaksyon sa condominium unit na ito ang pagbebenta, paglipat o pagpapasanla. Nagpapatuloy ako ng proseso ng annulment at may napakaseryosong pagtatalo sa ari-arian kasama ang aking asawa. Tiningnan ng kawani ang mga dokumento, nagkibit-kilay at sumagot ng mekanikal. Ma'am, ang pagpigil sa joint marital property ay nangangailangan ng court order bago kami makakilos. Nag-file lang kayo ng one-sided request na ganito ay mahirap naming resolbahin. Handa na ako para sa sitwasyong ito. Hindi ako nataranta. Kinuha ko ang aking telepono
at binuksan ang mga litratong kinuha ng mga pasa sa aking mga kamay at inilabas ko ang aking mga braso upang maipakita ang tunay na mga sugat sa pulso sa kawani. Sinikap kong magsalita ng may determinadong boses ngunit may bahaging namumugto upang makuha ang atensyon. Pakitingnan ninyo ma'am, ito ay condominium unit na may kalahating down payment mula sa perang pinagimpok ng aking mga magulang. Ngunit ang aking asawa at ang kanyang ina ay nagpakita ng emosyonal na pang-aabuso. Ikinulong ako sa bahay ng 3 araw, tinanggal ang komunikasyon upang pilitin akong ibigay ang aking ari-arian. Kakarating lang ako dito matapos makalagpas at ang aking abogado ay nagkukumpletong impormasyon para sa kasong kriminal tungkol sa iligal na pagdetene. Kung hindi tatanggapin ng opisina ang aking kahilingan na pansamantalang i-freeze ang transaksyon ngayon at bukas ay dalhin ng aking asawa ang orihinal na title dito para ilipat ang titulo at ilabas ang ari-arian, ang mga staff dito ay mananagot rin sa kasong ito. Nakikiusap akong tanggapin ang dokumentong ito upang protektahan ang aking legal na karapatan bilang isang babaeng inaabuso. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang bumubulong at magusap. Ang kawani ay tila umurong sa harap ng matibay na saloobin at matalim na mga argumento kasabay ng kapansin-pansing mga sugat sa aking mga kamay. Humingi siya ng pahintulot ng ilang minuto upang pumunta sa loob at kumonsulta sa kanyang supervisor. 10 minuto ang lumipas at bumalik siya na may form para sa kahilingan ng pagpigil ng transaksyon sa ari-ariang may pagtatalo. Punan ninyo ito ng kumpleto, lagyan ng pirma, at manumpa na kayo ay mananagot sa batas para sa inyong sinabi. Tatanggapin namin ang dokumento at ilalagay ang condo unit na ito sa listahan ng mga may alerto sa buong sistema ng Registry of Deeds ng lungsod. Kahit anong transaksyon na may kaugnayan sa unit na ito ay ihihinto hanggang sa may panghuling desisyon ng korte. Nagalak akong parang nakakita ng ginto. Mabilis kong pinunan ang impormasyon, lumagda at tinanggap ang resibo mula sa kawani. Ang manipis na papel na iyon ngayon ay may lakas ng 1,000 kilo. Nagtagumpay akong hadlangan ang plano ng ina at anak ni Eduardo na sakupin ang aming ari-arian. Ang hakbang na ito ay tiyak na magpapagalit at mahihirapan silang maibalik. Maingat na inilagay ang resibo sa aking bag, ngumiti ako at lumabas sa opisina ng pamahalaan, sumakay sa taxi at pumunta ng diretso sa kumpanya. 9:00 ng umaga nang pumasok ako sa opisina ng kumpanya. Nang itulak ko ang glass na pinto at pumasok, agad na naramdaman ko ang kakaibang kapaligiran. Sa halip ng pamilyar na tunog ng keyboard, ang lahat ay nagtitipunan ng nagbubulong-bulungan. Nang makita nila akong lumabas sa elegant na damit at maingat na makeup, nanahimik ang lahat. 10-10 tingin ang nagtagpo sa akin, may pag-usisa, may pakikiramay at may nakatago ring panunuya. Pumunta ako sa aking pwesto, ibinaba ang bag sa mesa na parang walang nangyari. Bago ko pa mabuksan ang computer, si Ate Girlie, ang head ng HR at aking direktang supervisor, ay lumapit at marahang tapik ang aking balikat. Ang kanyang mukha ay hayagang nagpapakita ng pagkabahala. "Carla, pumunta ka muna sa meeting room, may mahalagang bagay na kailangang linawin." Tumango ako at sumunod kay Ate Girlie sa glass na silid sa dulo ng koridor. Ibinaba niya ang kurtina upang maiwasan ang mga tingin ng mga empleyado sa labas. "Nagtatago ka ba ng bagay sa kumpanya, Carla?" Maagang umaga ngayon, isang babaeng nagpakilala bilang biyenan mo ang tumawag sa hotline ng management. Umiiyak siya at nagsasabi na ikaw ay may mental breakdown dahil sa stress sa trabaho. Sinabi pa niya na ninakaw mo ang malaking halaga ng pera ng pamilya at umalis ka sa bahay mula ng madaling araw. Ang management ay labis na nagagalit at hinihiling sa akin na linawin ang bagay na ito dahil nakakaapekto ito sa imahe ng accounting department. Ikaw ang nagamamahala ng pananalapi, ang mga tsismis tulad ng pagnanakaw o mental instability ay kapwa napakasamang bagay. Mahigpit kong kinurot ang aking mga kamay. Ang mga kuko ay lumubog sa palad ng kamay upang pigilan ang galit na muntik ng sumabog.
Si Aling Cora ay talagang isang napakasamang babae dahil hindi niya nakulong ako, agad siyang gumamit ng libong-libo sa aking reputasyon, gustong gupitin ang aking kabuhayan sa trabaho. Tumingin akong diretso sa mga mata ni Ate Girlie, nagsalita ng malinaw ng walang anumang pagkakamali. Ate Girlie, 5 taon na ninyong nababatid ang aking pagkatao at kakayahan. Kinikilala ko nang malinaw na ang lahat ng sinabi ng babaeng iyon ay panloloko at paninirang puri. Ang katotohanan ay 3 araw na akong naikukulong ng aking biyenan, kinandaduan ng pinto, kinuha ang telepono upang pilitin akong talikuran ang trabahong ito at pumunta sa probinsya para maganak. Ngayong umaga lamang ako nakatakas at na-file ko na ang lahat ng ebidensya ng emosyonal na pang-aabuso. Maging ang Registry of Deeds ay pinuntahan ko upang hadlangan ang paglipat ng aming property. Kung kailangan ng kumpanya, handang-handa akong mag-invite ng abogado upang personal na makiusap at ipagtanggol ang aking karangalan. Hindi ako loko at walang ninakaw sa akin kahit isa. Ang mukha ni Ate Girlie ay nagpaka-relax. Huminga siya ng mapabaya, tapik siya sa aking balikat para mapanatag. Naniniwala ako sa iyo, Carla, mula pa sa umaga nang naririnig ang tawag, may kakaibang bagay na parang hindi tama. Maari ka bang magtrabaho ng maayos at saka ko ire-report ang nangyari sa management? Magingat ka, ang biyenan mo ay hindi biro. Bago pa matapos ang aming usapan kay Ate Girlie, ang aking telepono ay nanginig. Ang screen ay nagpapakita ng numero ng building management ng aming condominium. Humingi ako ng pahintulot kay Ate Girlie at binuksan ang speaker para pareho naming marinig. Isang lalaking staff ng building management ang nagsalita, may mapangaraling ang tono. Magandang umaga, Ma'am Carla. Ngayong umaga, ang inyong biyenan ay pumunta sa aming opisina at nag-report na ikaw ay nagpapakita ng pag-aaway ng kagamitan, may sakit ang isip at umalis sa bahay. Hinihiling niya sa amin na makuha ang security camera footage upang subaybayan ang inyong gawain at ihinto ang seguridad na papayagan kang pumasok sa building. Kung bumalik ka, tatawagan ka namin upang ma-verify ang impormasyon. Ang galit sa loob ko ay umabot na sa pinakamataas nitong antas. Tinanoy ko ang aking boses at ginamit ang pinakamatibay na salita upang pigilan ang walang kwentang network ng tsismis na ito. Magandang umaga. Hinihiling ko sa inyo at sa buong building management na i-record ang tawag na ito. Ako ay ganap na may kamalayan at kontrol sa aking sarili. Ang pagbibigay ni Aling Cora ng impormasyon sa inyo ay pagpuna at paninirang puri sa aking karangalan at dignidad. Higit pa riyan, ako ay legal na owner ng unit na iyon. Wala kayong karapatang pigilan ako sa pagpasok sa aking sariling tahanan sa anumang paraan. Kung makikiisa kayo sa paninirang puri ng babae na iyon nang walang medikal na dokumentasyon, ang aking abogado ay magsasampa ng kaso laban sa building management para sa paglabag sa karapatang manirahan ng isang mamamayan. Makuha na ninyo ang camera footage upang makita kung sino ang nagkulong ng tao ng iligal ng 3 araw. Nanahimik ang kabilang dulo ng linya ng ilang segundo at pagkatapos ay mabilis na nagbigay ng pasensya mapagkumbabang paghingi ng tawad, nangako na hindi na makikialam sa panloob na usapin ng aming pamilya. Ibinaba ko ang tawag at ngumiting mapait. Ang katahimikan at pasensya ay nagbibigay lamang ng pagkakataon sa mga masamang tao na lalo pang lumago. Oras na para gamitin ko ang kapangyarihan ng salita at batas upang ipagtanggol ang aking sarili. Nang tanghali, hindi ako sumama sa cafeteria para kumain kasama ang mga katrabaho. Sa halip ay tumawag ako kay Lawrence at naghintay sa isang tahimik na coffee shop malapit sa kumpanya. Nang dumating ako, si Lawrence ay nakaupo na sa isang sulok, nakalatag sa mesa ang kanyang laptop at isang makapal na folder ng mga dokumento. Sa pagkita niya sa akin, tumayo siya at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit ngunit may halong pagkaadmira. Grabe, Carla, pinanatili mo akong alerto mula kagabi. Nang umaga ay binalak ko ng tawagan ang barangay pulis, pagkatapos ay natanggap ko ang iyong mensahe.
Tingnan mo ang sarili mo ngayon, maayos ang damit, mukhang handa para sa labanan. Maayos ang iyong pagtakas, hindi ba? Umupo ako sa upuan, umorder ng mainit na chamomile tea upang mapanatag ang aking kalooban, at pagkatapos ay ibinuod kay Lawrence ang lahat ng nangyari mula nang makaalis sa bahay hanggang sa pagsampa ng dokumento ng pagpigil sa ari-arian. Si Lawrence ay nagpalakpak ng malakas sa mesa at tuminawa ng masaya. Kahanga-hanga, napakagaling ng iyong ginawa. Ang hakbang na pumunta sa Registry of Deeds ay isang makapangyarihang dagok. Tinamaan mo ang kanilang pinakamahina na punto, ang kasakiman sa ari-arian. Talagang ipinagmamalaki kita, ang aking matapang na kaibigan. Humigop ako ng tsaa. Ang mapait at matamis na lasa ay kumalat sa dulo ng dila. Tumingin ako kay Lawrence ng napakaseryoso. Lawrence, napagpasyahan ko na hindi na ako maaaring patuloy na mabuhay kasama ang isang asawang mahina at isang masamang biyenan na tulad noon. Kailangan kong gamitin ang iyong kakayahan bilang abogado upang resolbahin ito ng malinaw. Isinarado ni Lawrence ang kanyang laptop, kinuha ang notebook at ballpen at handang-handa. Sabihin mo na gagawin ko ito agad. Una, isulat mo para sa akin ang isang legal warning letter na direktang ipapadala sa address ng aming unit at sa lugar ng trabaho ni Eduardo. Malinaw na banggitin dito ang ilegal na pagdetene, emosyonal na pang-aabuso at pagpuna sa aking reputasyon ng aking biyenan. Bigyan ng babala na kung magpapatuloy pa sila ng ganoong gawi, opisyal na magsama-sampa ako ng criminal case. Ikalawa, gumawa ka para sa akin ng settlement para sa paghahati ng ari-arian. Ang bahay ay dapat hatiin ng 50-50. Kukunin ko ang buong paunang halaga na ibinuhulog ng aking mga magulang, kasama ang halaga ng renobasyon at pagpapabuti na aking binayad. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga, isulat mo para sa akin ang isang petisyon para sa annulment o legal separation. Gusto kong maging malaya. Maingat na binuo ni Lawrence ang bawat kahilingan ko at tumango ng may buong suporta. Susuportahan kita ng buo-buo. Ang mga dokumentong ito ay mayroon na akong template, ilalapat ko lamang ang iyong espesipikong detalye at tapos na. Bago magtanghali ay ipapadala ko sa iyong opisina para pirmahan. Ngunit Carla, saan ka mananatili sa mga darating na araw? Hindi ka na makakabalik sa unit na iyon, masyadong mapanganib. Tumango ako upang kumpirmahin ang maliwanag na pagtataya ng aking malapit na kaibigan. Naiisip ko na rin iyon, hindi na ako babalik sa bahay na iyon. Kakakontak lang namin online at nakakita na ako ng silid sa isang service apartment sa kalapit na lugar. Napakahusay ng seguridad doon, may card access para bumaba akyat. Mamayang gabi ay pupunta na ako roon para kunin ang silid. Mayroon na akong debit card at mahahalagang dokumento. Kailangan kong ganap na putulin ang aking pag-asa sa bahay na iyon upang makita ng mga ito na hindi ko kailangan ang peking balangkas ng pamilya na iyon. Nang hapon na iyon, matapos magtrabaho, kinuha ko ang aking itim na bag at pumunta sa service apartment upang kunin ang silid, ang maliit ngunit malinis at kumpletong silid na may sapat na gamit. Nang masara ang pinto ng silid, inilabas ko ang sarili ko sa malambot na kama. Walang panlalait, walang mapanuring tingin, walang banta, katahimikan at kalayaan lamang. Kinuha ko ang tumpok ng legal na dokumento na ipinadala ni Lawrence at nilagdaan ko ang aking pangalan gamit ang pinakamatatag na mga stroke ng ballpen. Alam ko na ang pinakamalaking bagyo ay darating kapag nakita ni Eduardo ang mga papeles na ito, ngunit mayroon na akong matibay na legal na kalasag at isang matapang na puso. Halika at lumaban, handa na ako. Ang liwanag ng ilaw ng kalsada ay bumabagsak sa balkonahe ng aking service apartment at tahimik ang gabi. Naupo ako sa dulo ng kama, ang mga kamay ay nagsasabitan sa isa't isa. Ang cellphone ko ay nakalagay sa maliit na mesa sa sulok ng silid at patuloy na nanginginig tuwing may darating na tawag. Sa screen ay lumabas ang pamilyar na pangalan na ngayon ay para sa akin ay layo at mapait na si Eduardo. Mula ng umaga hanggang ngayon,
matapos ayusin ang lahat ng mga gawain sa tanggapan ng pamahalaan at sa kumpanya, sinadya ko ang telepono sa silent mode. Alam ko nang tiyak na nakarating na si Eduardo sa bahay, nakinig sa mga dagdag na salita ng kanyang ina at naghahanap na sa akin ng desperado. Nang maputol ang ikampung ring, huminga ako ng malalim, kinuha ang telepono at binuksan ang tawag. Bago ako makakasalita, ang malakas at puno ng galit na boses ni Eduardo ay bumagsak na sa aking tainga. "Nasaan ka na, Carla? Alam mo ba kung gaano ako kapagod nang dumating ako at nakita kong gulo ang lahat? Ang aking nanay ay umiiyak. Ang mga kapitbahay ay nagbubulong-bulungan. Anong uri ng asawa at manugang ka na nakasakit sa biyenan mo at pagkatapos ay tumakas? Bumalik ka agad at humingi ng tawad sa aking ina ngayon din." Inilayo ko ang telepono ng kaunti sa aking tainga at ngumiti ng mapait. Siyempre lang ang pangunahing katangian ng taong iyon ay hindi kailanman magbabago. Wala siyang pagmamalasakit kung paano ako nabuhay sa loob ng 3 araw na pagkabilanggo. Wala siyang tinanong kung naggutom o nauhaw ako o natakot. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ina ay laging ang pinakakawawa-awang biktima at ako ay laging ang may kasalanan. Pinananatili ko ang aking sarili ng mahinahon at malamig. Hindi ako nakasakit sa sinuman. Ang iyong ina ang nahulog dahil sinikap niyang hadlangan ang aking karapatang lumakad ng malaya. Kung gusto mong makipag-usap ng maayos, magkita tayo sa coffee shop sa sulok ng daan. 30 minuto ang ibinibigay ko sa iyo. Kung hindi ka darating, lahat ng usapin mula ngayon ay iaayos sa pamamagitan ng aking abogado. Ibinaba ko ang linya nang hindi na binibigyan siya ng pagkakataon na sumigaw pa. Pumunta ako sa salamin, naglagay ng kaunting lipstick para lumiwanag ang mukha, kinuha ang bag at lumabas ng pinto. Ang coffee shop sa sulok ng daan ay dati naming tambayan noon pa man kami nag-enobyohan. Noong una, si Eduardo ay isang maingat at mababang loob na lalaki, laging nakikinig at nangangako na alagaan ako habang buhay. Ngunit ang panahon at duwagismo ay dahan-dahang kumain sa lahat ng iyon. Ginawa siyang isang mahina at sunod-sunurang tao, laging nasasailalim sa ilaw ng kanyang ina. Dumating ako ng mas maaga. Pinili ang isang maliit na mesa na nakatago sa sulok, katabi ng salaming bintana na humahawak sa daan. Pagkatapos ng humigit kumulang 20 minuto, lumabas si Eduardo. Nakasuot siya ng kulubot na polo shirt, pula ang mukha sa galit, at mabilis na humakbang patungo sa aking mesa. Nang umupo siyang may ingay, pumulupot siya sa mesa at hinampas ng malakas ang mesa na nagpapansin sa mga tao sa paligid. "Magaling ka. Kumikita ng kaunti sa accounting mo, kaya akala mo ay reyna ka." Sinabi nga ng ina ko, ang babaeng ambisyoso sa karera ay hindi marunong mag-alaga ng pamilya. Ang nanay ko ay ginawa iyon para sa ikabubuti mo. Gusto kanyang mag-resign, umuwi at manganak ng anak para sa aming pamilya. Mahirap ba iyon? Bakit ka pa nagmamalas at tumakas? Tumingin akong diretso sa kanyang mga mata, nakaramdam ng matinding pagkabigo na nagsagasa sa aking dibdib. Ang pagmamahal na inukol ko sa lalaking ito ay tunay ng patay, walang natira kahit kaunting ember. Umangkop ako sa aking upuan, nag-cross ng mga braso sa dibdib. Dahil sa pagmamahal sa akin ay kinukulong niya ako, kinukuha ang aking telepono, pinutol ang internet at pinipigilan ang aking pagkain sa loob ng 3 araw ng magkakasunod. Dahil sa pagmamahal sa akin ay nagsusulong ng mga tirang kanin sa ilalim ng pinto. Ikaw ay isang engineer na nagtatrabaho sa malaking kumpanya. Sabihin mo sa akin, anong batas ng anumang bansa ang nagpapahintulot sa isang biyenan na iligal na idetene ang manugang niya? Kinumpas ni Eduardo nang kaunti nang marinig niyang binanggit ko ang batas, ngunit ang kanyang mapaghalinang ugali ay mabilis na nakontrol ito. "Huwag mo akong takutin ng batas. Ang ginawa ng nanay ko ay upang takutin kang kaunti at mapabago ang isip mo. Sino ang nagsabi sa iyo na magaway sa biyenan mo? Hindi ka ba marunong maging mapagtiis? Hindi ba kayo nagturo sa iyo ng respeto sa pamilya ng asawa?
Sabihin ko sa iyo umuwi ka. Lumuhod at humingi ng tawad sa nanay ko, sumulat ng resignation letter at maayos muli ang lahat. Sinabi niya na magandang intensyon lang niya. Uminog ako ng ulo, isang matibay at malinaw na pagiling. Ang aking pasensya ay tunay nang naabot ang huling hangganan. Ang mga salita niya ay parang mga karayom na tumutusok sa aking dignidad at nagpapaalala sa akin na ang pag-aasawang ito mula pa sa simula ay isang napakalaking pagkakamali. Walang pagkaunawa o paggalang dito, pagpipilit at pagsasamantala lamang. Hindi ako kailanman babalik sa bahay na iyon at hindi ko kailanman yuyukurin ang ulo ko sa harap ng masamang biyenan mo. Sabihin mo sa kanya na maghanda siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga paglabag sa batas. Ang aking determinasyon at malamig na tingin ay tila tumama ng tama sa mapagmataas na pagkatao ni Eduardo. Hindi niya inasahan na ang isang asawang lagit-laging mapagtiis at sumusunod ay makakapaglaban ng ganitong lakas. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula hanggang maputi sa galit. Yumuko siya at itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Ang boses ay puno ng banta. Ano ang sinabi mo? Irereklamo mo ang aking ina? Ikaw ay isang babaeng walang utang na loob. Sabihin ko sa iyo, kung lalabas ka sa bahay na iyon, lalabas ka nang wala kang dalang anumang bagay. Ang condominium unit na iyon ay galing sa perang pinagbuhusan ng aking mga magulang na ibinenta ang kanilang lupa sa probinsya. Ito ay ari-arian ng aming pamilya. Wala kang karapatang hawakan ito kung matigas ka pa rin. Agad ko itong ibebenta at palalayasin kita para matuto kang magrespeto. Ang mga banta ni Eduardo ay nagpapatawa sa akin. Sinisikap niyang baluktuin ang katotohanan. Ang condominium unit na iyon ay nagkahalaga ng 4 na milyong piso. Ang mga magulang niya ay nagbigay ng 1 milyong piso para sa paunang bayad. Ang mga magulang ko sa probinsya ay nagimpok at nanghiram sa mga kamag-anak upang makapagbigay din ng 1 milyong piso. Ang natitirang 2 milyong piso ay nagmula sa bank loan na pinagsama ng dalawa namin at ako ang nagbabayad ng malaking bahagi ng buwanang amortisasyon gamit ang aking sahid bilang chief accountant. Ngayon na gustong itapon niya ako. Gustong lunukin ang perang iyon ng aking mga magulang. Ang kasakiman ng tao ay walang katapusan. Hindi ako nagpakita ng takot o galit. Mahinahon kong binuksan ang kandado ng aking itim na leather bag na nakaupo sa aking kandungan. Dahan-dahan kong inilabas ang isang A4 na papel na maingat na nakaprint at may pula na selyo ng opisyonal na ahensya ng pamahalaan. Inilagay ko ang papel sa mesa at dahan-dahang itinulak ito patungo kay Eduardo gamit ang 2 daliri. Sinabi mong ang bahay ay sa inyo, ako ay aalis nang walang anumang dalhin, kung gayon wala ka ring makukuha. Basahin mong mabuti ang papel na iyon bago ka pa magsalita. Nagkibit-kilay si Eduardo, ang mga mata ay puno ng hinala habang tinitingnan ang papel. Kinuha niya iyon, mismo ang resibo ng kahilingan ng pagpigil sa transaksyon ng ari-arian na nakuha ko mula sa Registry of Deeds ngayong umaga. Bawat linya dito ay malinaw na nagsasabing ang lahat ng transaksyon ng pagbebenta, paglipat at pangako ng condominium unit namin ay pansamantalang ihihinto dahil sa seryosong sibiliyang pagtatalo at pagdududa ng paglabas ng ari-arian. Ang mga mata ni Eduardo ay lumawak, halos lumabas sa takbo. Ang kamay na hawak sa papel ay nagsimulang manginig at ang galit na pagmamataas niya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ng matinding gulat. Itinangal niya ang kanyang mga mata sa akin. Ang boses ay nawala na ang lakas nito. Ano ito? Anong ginawa mo, Carla? Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta sa opisina ng pamahalaan at i-block ang transaksyon ng bahay? Alam mo ba kung dahil sa ginawa mong ito ay naka-frozen ang bahay? Hindi maaaring mangutang o magbenta. Baliw ka na ba? Bawiin mo agad ang dokumento na iyan. Ngumiti ako. Isang ngiting mapait at may paghamak. Hindi ako baliw. Pinoprotektahan ko lamang ang aking sariling ari-arian at ng aking mga magulang. Huwag mong isiping hindi ko alam ang plano ng iyong pamilya.
Kulungin ako upang pilitin akong mag-resign, pagkatapos ay itulak ako palabas ng bahay upang sakupin ang lahat ng ari-arian. Nauna na ako sa inyo ng isang hakbang. Mula ngayon, frozen na ang bahay na iyon. Hindi ka makapagbebenta, hindi ka makapangako, at hindi mo mapapalayas ako sa paraan na nais mo. Namutla si Eduardo, ang pawis ay nagsimulang bumagsak sa kanyang noo. Naunawaan niya na nasa aking kamay ang lapit. Sinubukan niyang abutin ang papel at punitin ito, ngunit mas mabilis akong kumilos, binawi ang papel at maingat na inilagay ito pabalik sa bag. Walang kwenta ang punit-punit ang papel na iyan, ang orihinal na file ay nasa sistema ng Registry of Deeds na. Lahat ay naayos na. Kung ikaw at ang iyong ina ay magpapatuloy ng inyong mga masamang gawi o paninirang puri sa akin kahit kailan pa, ang matatanggap ninyo ay hindi lamang itong papel ng pagpigil sa ari-arian. Huwag kalimuting sinabi ko ito. Pagkatapos sabihin niyon, dutay akong tumayo. Hinila ko ang ili-200 na bill mula sa aking pitaka at inilagay sa mesa upang bayaran ang aking inumin. Ayaw ko pang may utang kahit 1 sentimo sa lalaking ito. Lumiko ako at mabilis na lumakad palabas ng coffee shop. Iniiwan si Eduardo na nakabato sa kanyang upuan, ang mukha ay nanliliit. Nagsimula ng maunawaan ang dating mapagtiis at sunod-sunurang asawa ay nagbago ng tuluyan, hindi na madaling agawan. Sa ika-5 araw mula nang magsimula ang lahat, ang panahon sa Maynila ay mas malamig matapos ang malakas na ulan kagabi. Pumasok ako sa kumpanya nang may napakagandang damdamin. Dahil sa aking mabilis at matibay na pagtugon sa araw na nakaraan kasama si Ate Girlie at ang management, ang network ng walang kwentang tsismis na pinagsabog ni Aling Cora ay ganap na nawasak. Ang bawat miyembro ng accounting department ay tumingin sa akin ng may simpatiya at pagtatangi. Naunawaan nila na sa likod ng aking matapang na kaanyuan ay isang napakasamang sitwasyon ng pamilya na aking kailangang dalhin ng mag-isa. Bandang 10:00 ng umaga, ang telepono sa aking mesa ay tumalab. Si Lawrence ito. Ang kanyang boses ay malinaw at professional, isang abogado na nagbibigay ng update sa kanyang kliyente. Carla, lahat ng proseso ay nagpapatuloy ayon sa plano. Ang opisina ng aming law firm ay nagpadala kahapon ng registered at express mail. Isang package ang natanggap ng personal ni Eduardo sa kanyang construction company office. Isang iba pa ang may nakatanggap ng pirma sa inyong condominium unit. Tiyak na hawak na ng iyong biyenan ang sulat na iyon. Maghanda ka ng maayos para sa bagyo. Nagpasalamat ako ng taos-puso sa aking mabuting kaibigan. Si Lawrence ay isang eksperto sa legal na larangan. Ang mga dokumento na kanyang isinulat ay hindi lamang tumpak sa batas kundi makapangyarihan din sa psikolohikal. Sa legal warning letter, binanggit ni Lawrence ng buo ang lahat ng probisyon ng batas kriminal tungkol sa ilegal na pagdetene at paninirang puri. Naka-attach ang mga litrato ng mga pasa sa aking mga kamay, ang aking pahayag tungkol sa pagputol ng komunikasyon at pagpapagutom, kasama ang pagtawag ni Aling Cora sa aking lugar ng trabaho para siraan ako. Malinaw na ipinahayag ng sulat na kung ang pamilya ng asawa ay hindi magpapakita ng pagtutulungan at sapat na kabayaran, ang law firm ay opisyal na kumakatawan sa akin upang mag-file ng reklamo sa kapulisan. Kasama ang warning letter ay ang petisyon para sa annulment at draft ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian ayon sa aking kahilingan. Halos 15 minuto pagkatapos ng tawag ni Lawrence, ang aking cellphone ay nanginig. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ni Eduardo. Kinuha ko ang telepono, sinadya na i-record ang tawag bilang katibayan para sa mga susunod na gawain. Carla, ano bang ginagawa mo? Totoo kang luko na. Kumukuha ka pa ng abogado at nagpapadala ng sulat ng banta dito sa opisina. Ang boss ko ay hinimatay na akong ipatawag sa kanyang silid kanina. Gusto mo bang mawalan ako ng mukha hanggang mamatay? Ang nanay ko sa bahay ay nababasa na ang mga papel na iyon at halos mawalan ng malay sa galit. Sabihin mo sa abogado mo na bawiin na iyon ngayon din. Puno ng takot at galit ang boses ni Eduardo.
nagsimula siyang maramdaman ang init ng batas sa kanyang leeg. Ang karera at reputasyon, ang dalawang bagay na pinakahalagahan niya, ay binabantaan ko na ngayon sa kanyang pinakamahina na punto. Sumagot ako ng malamig at malinaw, bawat salita ay maliwanag na lumabas. Hindi ako nagbabanta, ito ay tamang proseso ayon sa batas. Binalaan ko na kayo noong kahapon ng hapon, ngunit tila akala ninyo ay isang puppet pa rin ako na kaya ninyong kontrolin. Ang sulat na iyon ay simula pa lamang. Kung ang iyong ina ay umiiyak, dalhin mo siya sa ospital para masuri kung may sakit siya dahil sa masyadong maraming ginawa na masama. Isinusulong ko ito upang ipagtanggol ang aking sarili at ang ari-arian ng aking mga magulang. Pinigilan niya ang sarili nang narinig ko ang ospital sa aking mga salita, ngunit agad siyang nakabawi. Malakas loob kang magsalita ng ganyan tungkol sa nanay ko. Iniisip mo bang natakot ako sa mga papel na iyon? Hindi ako pipirma ng annulment, wala rin akong ibibigay na kahit anong ari-arian. Kung gusto mong mag-file ng kaso, gawin mo, tingnan natin kung ano ang gagawin ng korte. Ang pagpupumilit niya ay nagpapakita ng kanyang takot. Isang engineer na nakatanggap ng criminal case ay agad maaalis ng kanyang kumpanya upang mapanatili ang reputasyon nito. Alam niya iyon. Sige, hindi ka pipirma, okay lang iyon. Ang korte ay magpapasya. Tungkol naman sa ari-arian, mayroon akong kumpletong bank statement na nagpapatunay ng mga perang naglabas-pasok para sa pagbili ng bahay at buwanang amortisasyon. Ang papeles ng utang ng aking mga magulang ay may pirma mo ring hindi ka makakapagtanggi. Mula sa oras na ito, lahat ng komunikasyon tungkol sa annulment at ari-arian, pakikontak si Attorney Lorenz ng diretsyo. Wala na akong obligasyon pang sumagot sa iyong mga tawag. Pinindot ko ang end call button at tuwid na dinala ang numero ni Eduardo sa blocklist. Huminga ako ng malakas. Ang bola ng responsibilidad ay naisagla ko na sa kanilang larangan. Ang pagkabahala at takot ay unti-unting kukurot sa isipan nila. Sanay silang gamitin ang kapangyarihan upang dapain ang mahihina. Ngayon ay kailangang harapin ang patakarang sibil na katarungan. Ang katahimikan ko ay nagtulak sa galit at takot ni Aling Cora hanggang sa pinakamataas nitong antas. Hindi niya naikulong ako, hindi rin kaya ng kanyang anak na takutin ako. Kaya pinili niya ang huling napakababang paraan, ang humingi ng awa sa publiko, na gagamitin ang presyur ng lipunan upang pilitin akong umurong. Bandang 2:00 ng hapon, habang ako ay nakatuon sa pagsusuri ng accounting records, binuksan ni Ate Girlie ang pinto ng silid ng bukas. Ang mukha ay maputla, humihingal habang tinatawag ako. Carla, pumunta ka agad sa lobby sa unang palapag, ang biyenan mo ay gumagawa ng katuwaan doon. Gumulong-gulong siya at umiyak ng malakas, hindi kayang awatin ng security. Napakaraming nanonood na. Nagkibit-kilay ako. Talagang walang limitasyon ang kahiyahiyang gawain ni Aling Cora. Mahinahon kong pinawi ang aking computer, tumayo, inayos ang damit at sumunod kay Ate Girlie sa elevator. Hindi ako natakot. Nakaramdam lamang ako ng paghamak sa mapagpalang palabas ng biyenan ko. Nang bumukas ang elevator door sa ground floor, isang magulumong eksenang tumama sa aking paningin. Sa gitna ng malaking lobby na may mamintis na marble na sahig, ang aking biyenang si Aling Cora ay nakaupo sa sahig kabaliktaran ng kanyang karaniwang marangal at maayos na kaanyuan. Ngayon ay nakasuot siya ng lumang kulot na damit. Ang buhok na puti na may buhok na ginto ay sadyang nahaluan at bulaghak sa magkabilang panig ng mukha. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib, kumakamot sa hita, umaapaw ang luha at uhog, humihiyaw ng malungkot. Mga ina, mga ama, tingnan ninyo, ito ang aking manugang ay walang pagmamahal. Inasikaso ko siya, minahal ko, bilang sariling anak. Ngunit nang kumita na siya, itinapon na niya ako, nagpa-file siya ng annulment, gustong kunin ang lahat ng ari-arian, at nagpadala pa ng abogado upang takutin itong matandang babae. Sino sa mundong ito ang manugang na ganito ang gagawin sa biyenan? Kung may katarungan ka, langit, parusahan mo ang babaeng walang utang na loob na ito. Sa paligid, ang mga tao ay nagtipon sa isang malaking bilog. May nagtuturo,
may umaaawit ng awa, at may ilang kabataan na humihila ng kanilang telepono para i-record ang video. 2 security guard na nagpapawis ay nagsisikap na pagaliwain siya, ngunit sa bawat pagdikit sa kanya ay gumagulo pa siya ng mas malakas. Inalis ko ang mga tao at pumasok sa gitna ng bilog. Ang kapaligiran ay biglang naging tahimik at lahat ng tingin ay napunta sa akin. Nang makita niya ako, si Aling Cora ay parang nakatanggap ng dagdag na lakas. Gumapang siya sa sahig, iniunat ang 2 kamay upang yakapin ang aking paa. Tingnan ninyo, mga tao, ito ang babaeng mukhang bulaklak na ito. Nag-aakusasyon siya sa akin. Kung magaling ka, tawagan mo ang pulis na hulihin ako. Kahit mamatay ako, gagambala ako sa lugar na ito para malaman ng lahat ang tunay na mukha mo. Mabilis akong umurong ng isang hakbang, iniwasan ang mga kamay niya. Tumayo akong tuwid. Mga kamay ay nakakross sa dibdib, malamig na tinitingnan ang anyo ng palabas na sinikap niyang gawin. Nagsalita akong malakas at malinaw, sapat para marinig ng lahat ng nakatayo. Tapos na ba ang palabas ninyo, nanay? Para saan kayo pumunta rito? Para pilitin akong bawiin ang aking petisyon ng annulment? Para pilitin akong iwan ang ari-ariang pinaghirapan ng aking mga magulang? Sinasabi ninyong ako ay walang utang na loob, kaya ipaliwanag ninyo sa lahat ng narito ang pagkulong sa akin, pagputol ng internet, at pagpapagutom sa akin ng 3 araw para pilitin akong mag-resign. Iyon ba ang pagmamahal ng pamilya ng De La Cruz? Ang aking mga salita ay parang bato na itinapon sa patag na lawa. Ang mga nanonood ay nagsimulang magingay. Ang mga panunuya na dati ay nakatutok sa akin ay nagsimulang lumipat pabalik kay Aling Cora. Bahagya siyang nagulat nang marinig niyang inihayag ko ang katotohanan. Ngunit ang likas na katangian ng pagiging matalino sa pandaraya ay hindi siya madaling bibitiw. Muling nagumiyak siya. Nagsinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Ako ay iyong biyenan. May karapatan akong turuan ka. Inakusahan ka kita ng pagwasak ng gamit. Iyon ang dahilan kung bakit kita kinulong. Ikaw ay isang ahas. Ayaw ko nang makipagdebate pa sa mga walang kwentang salita niya. Alam ko na ang pakikipag-argumento sa isang taong gustong hindi maintindihan ay walang silbi. Inilabas ko ang aking telepono mula sa bulsa ng polo shirt. Inihanda ang 3 makapangyarihang numero. Panahon na para tapusin ang murang palabas na ito sa pamamagitan ng pagsasangkot ng autoridad. Habang ang aking daliri ay nagtuturo sa call button, isang taxi ang huminto ng malakas sa harap ng glass door ng opisina ng gusaling iyon. Si Eduardo, ang aking asawa, ay bumukas ng pinto ng sasakyan at sumukob. Ang kurbata ay lihis, ang dibdib ay basang-basa sa pawis. Tiyak na tinawagan ng building management ang kanyang numero at nagutos sa kanya na ayusin ang gulo na ginawa ng kanyang ina. Si Eduardo ay sumigaw ang mga tao at tumakbo papasok sa lobby. Nang makita ang kanyang ina na gumulagulong sa sahig, mukhang nakasuklay, mabilis siyang lumuhod at kinalas ang babae. Nanay, nanay, ano ang nangyari? Bakit ka nandito? Sino ang gumawa sa iyo nito? Nang makita niya si Eduardo, si Aling Cora ay parang nakahanap ng palutan. Inilagay niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang anak. Umiyak ng tumutulo ang mga luha at itinuro ang daliri sa akin. Anak, tingnan mo ang asawa mo. Pinahiya niya ako, inakusahan niya ako, nagpadala ng abogado para takutin ako, hindi na ako kayang mabuhay ng ganito. Nang marinig ni Eduardo ang mga salita ng kanyang ina, sumiklab ang galit niya. Wala siyang sinukuban na paghanap ng dahilan, wala ring anumang pakialam sa katotohanan na ginagawa ng kanyang ina ang gulo sa lugar ng trabaho ng iba. Lumingon siya sa akin, ang mga mata ay mapula at puno ng galit. Sumigaw siya, ang boses ay tumakas sa buong lobby. Carla, baliw ka na ba? Tingnan mo kung hanggang saan mo hiniyahin ang aking ina. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking nanay, ngayon din sa harap ng lahat. Humingi ka ng tawad kung gusto mong pilitihin ko pang maging maayos ang lahat. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawalan ka ng trabaho sa kumpanyang ito. Ang kabastusan at kahangalan ni Eduardo ay nagpapanghina ng aking loob.
Isang lalaki na may edukasyon at trabaho sa malaking kumpanya, kumikilos ng ganito ng walang moralidad at pagpapag-iisip. Gusto niyang lumuhod ako at humingi ng tawad sa babae na nagkulong sa akin. Ang katawa-tawang kahilingan. Wala akong sinabi pa. Ang aking daliri ay matibay na pinindot ang call button sa screen ng telepono. Alo, 911. Pakisabi sa pulis. Nang marinig nila ang aking pagtawag sa pulis, ang mga nanonood ay nagulat. Ilang tao ang natakot sa pakikialam at mabilis na lumayo. Si Eduardo ay napatunganga. Binitawan ang kamay ng kanyang ina. Si Aling Cora ay tumigil din sa pagiyak. Ang mukha na matanda ay naging hayag ang tunay na takot. Sinubukan niyang gawing takot ako, ngunit hindi niya alam na inisip ko ang kanyang sarili sa isang bitag. Hindi pa natapos ang 10 minuto, isang puting pulis na patrol vehicle ay huminto nang may ingay sa harap ng gusali. 3 pulis na nakauniporme ay mabilis na pumasok sa lobby. Ang mga taong nandoon ay automatikong nagbigay daan. Ang pulis na may pinakamataas na ranggo ay nagsalita ng matibay. Sino ang tumatawag? Ano ang nangyayari rito? Hinihiling sa lahat na manahimik. Mahinahon akong lumabas at ipinakita ang aking national ID. Ako ang tumatawag. Ang 2 taong ito ay ang aking asawa at biyenan. Sila ay nagkakaroon ng gulo sa pampublikong lugar, nagbabanta at pinupuna ang aking karangalan dito mismo. Ito rin ang kopya ng legal warning letter mula sa aming law firm. Malinaw na nakasulat doon ang naganap na iligal na pagdetene. Inaanyayahan ko ang mga pulis na mag-file ng record ng insidente na ito. Tinanggap ng pulis ang dokumento mula sa akin. Mabilis itong binasa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Aling Cora at kay Eduardo. Anong pangalan ninyo? Totoo bang iningkulong ninyo si Ma'am Carla ng iligal ayon sa reklamo? Kailangan ninyo ang inyong ID. Si Aling Cora ay nagulat ng malaki. Ang mga paa ay nanginginig. Officer, ako ay pumunta lang dito upang bisitahin ang aking manugang. Siya ang nagsisinungaling sa inyo. Ang pulis ay nagkamukhang mas seryoso. Huwag kayong magpaligoy. 10 tao ang nagpapatunay na gumulong-gulong kayo at sumigaw rito. Ang ilegal na pagdetene ay isang seryosong krimen. Ngayon ay mag-iingatan kami ng record para sa insidente ng pampublikong gulo. Kung opisyal na magsasampa ng reklamo si Ma'am Carla sa police station, kayo at ang inyong anak ay mananagot sa harap ng batas. Hinihiling namin sa inyo na agad na umalis dito at huwag nang guluhin ang trabaho ng iba. Sa harap ng matibay na babala ng pulis at ng malinaw na ebidensya na hindi maikakaila, ang ina at anak na De La Cruz ay ganap na nawalan ng kanilang karaniwang kayabangan. Si Eduardo ay yumuko ng ulo, dahan-dahang inakay ang kanyang ina na ngayon ay nanginginig tulad ng dahon at mabilis na lumabas ng gusali sa ilalim ng mapaghamak na tingin ng maraming tao. Ang kalangitan ay may hustisya, ang mga gumagawa ng masama ay sa huli ay nahaharap sa kahihiyan. Ngumiti ako ng may kaluwagan, lumiko at pumasok sa elevator upang bumalik sa aking trabaho. Ang laban na ito ay nanalo na ako ng may kumpiyansa at dignidad. Pagkatapos ng maingay na insidente sa labi ng kumpanya at ang pakialam ng kapulisan, ang mga susunod na araw ko ay lumipas sa isang kakaibang kapayapaan. Patuloy akong pumasok sa trabaho ng regular, natapos ang mga natitirang financial reports ng napakagaling. Gabi-gabi, bumabalik ako sa aking maliit ngunit mainit na service apartment. Wala nang mga malupit na salita, wala nang mga mapanuring tingin at nakakasakal na pagpilit. Nagluto ako para sa sarili ko ng mga simpleng pagkain, kumain habang nanood ng paboritong palabas. Sa unang pagkakataon sa 3 taon ng pagiging manugang, tunay kong naramdaman kung ano ang hinga ng hangin ng kalayaan. Gayunpaman, ang intuisyon ko ay nagbababala na ang katahimikang ito ay isang pansamantalang pahinga lamang bago ang mas malaking bagyo. Ang mag-ina ay hindi madaling tumatanggap ng kabiguan, lalo na kung ang malaking ari-arian ay naka-frozen at ang banta ng kriminal na paghahabla ay nakabitin sa kanilang ulo.
Isang gabi ng katapusan ng linggo, habang umupo akong nagbabasa ng libro sa tabi ng bintana, ang aking telepono ay nagring at ang screen ay nagpapakita ng isang bagong bilang na hindi ko kakilala. Mula nang i-block ko ang numero ni Eduardo, maingat na ako sa bawat hindi kilalang tawag. Ngunit dahil minsan ay may katrabaho akong tumatawag sa akin sa labas ng oras ng trabaho para sa mahalagang usapin, pinili ko pa ring sagutin ang tawag. Sa kabilang dulo ng linya ay narinig ko ang mabibigat na paghinga, halong ingay ng malamig na hangin, isang lalaking boses na parang masakit ang lalamunan at puno ng pagkalito ay nagsalita. "Carla, sagutin mo ang tawag, huwag mong ibaba." "Ako si Eduardo, nang hiram ako ng telepono ng nurse dito. Ang nanay ay nandito sa emergency room ng National Heart Center. Sinabi ng doktor na nagkaroon siya ng acute myocardial infarction, napakaseryoso ang kondisyon. Bahagya akong napahinto. Ang pagkagulat ay dumaan sa aking isipan, ngunit agad na nagtayo ng dingding ang aking katwiran. Wala akong nagmamadaling pagkabalisa o sorrow. Ang kasamaan nila sa mga nakaraang araw ay nagturo sa akin ng mahalagang aral tungkol sa tiwala. Mahinahon akong sumagot. "Kung may sakit siya, ipagamot mo siya sa doktor. Ano ang kinalaman ko doon?" Ang boses ni Eduardo sa kabilang linya ay nagbago ng tono puno na ng hinagpis at pakiusap. "Alam ko na nasaktan namin kayo ng labis ng pamilya ko. 1,000 beses akong naghinayang. Ngunit Carla, ang kamatayan ay iba ang buhay ng tao. Mula nang umuwi ka mula sa ospital, hindi kumakain ang nanay, hindi natutulog sa gabi. Ngayong hapon ay nahimatay siya sa gitna ng sala. Sinabi ng doktor na nagkaroon ng seryosong psikolohikal na pagkabigla. Sa kanyang delirium, paulit-ulit siyang tumatawag sa iyong pangalan. Ang nanay ay nagsisisi na. Ang doktor ay nagsabi na kailangan ng pasyente ng maayos na psikolohikal na kondisyon, kung hindi, mapanganib ang kanyang buhay. Nakikiusap ako sa iyo. Sa ngalan ng 3 taon ng aming pag-aasawa, pumunta ka sa ospital para makita ang nanay kahit 1 beses lamang upang mapawi ang kanyang pagkabahala. Nangangako akong hindi na ako mangangailangan ng kahit ano pa mula sa iyo." Bawat salita ni Eduardo ay parang isang maingat na nagsulat na iskripto. Ang kanta ng moralidad, tapat na pagmamahal, pagpapahalaga ng mag-asawa ay kanyang ginamit ng buong tapang. Nais niyang gamitin ang presyur ng pagmamahal at awa upang pilitin akong maging malambot. Kung ako ay si Carla noong 3 taon na ang nakalipas, siguradong mabilis akong tumalon at takbuhan ang ospital. Ngunit ang Carla ngayon ay nakakita ng mabuti sa pagbabalat kayo ng mga taong ito. Si Aling Cora ay nagkaroon ng atake sa puso. Isang babae na kayang sumigaw ng malakas, gumulong-gulong at ipagsigawan ang mga security guard noong nakaraang araw. Paano siya mahuhulog ng ganoon kabilis? Maliwanag na ito ay isang palabas ng pagmamahal upang akitin akong pumunta, gamitin ang sentimental na pag-uusap upang pilitin akong bawiin ang legal demanda at iangat ang pagpigil sa ari-arian. Nanahimik ako ng ilang segundo upang hayaang si Eduardo sa kabilang linya ay mabuhay sa pagkabahala. Pagkatapos ay nagsalita akong malinaw. "National Heart Center, tama? Ipadala mo sa numero na ito ang numero ng kwarto, pupunta ako." Ibinaba ko ang linya, hindi hinintay ang kanyang peking pasasalamat. Agad akong tumawag kay Lorenz. Sa sandaling marinig niya ang nangyari, malakas siyang natawa sa kabilang linya. Tiyak na sinabi niya na ito ay isang classic na taktika na ginagamit ng mga may mahina na legal na posisyon upang manipulahin ang psikolohiya ng kalaban. Sinabi niya sa akin na maging mahinahon, magbihis at sasama siya para sunduin ako at magkasama kaming pumunta sa ospital. Kasama ang isang abogado, hindi na sila makakalikha ng anumang bagong gulo. Pumunta ako sa wardrobe at pinili ang maganda, maayos, ngunit mapagpakumbabang kulay ng damit. Kinuha ko ang lahat ng legal na dokumentasyon, petisyon sa annulment, warning letter at financial evidences at inilagay sa briefcase. Inayos ko ang aking buhok ng maayos sa harap ng salamin. Ngayong gabi ay bibisitain ko ang aking may sakit na biyenan gamit ang pinakamapait na gamot.
Ipapakita ko sa kanila na ang aking pasensya at pagmamahal ay naubusan na. Ang dramang ito ay kailangang tapusin na. Ang sasakyan ni Lawrence ay huminto sa harap ng National Heart Center ng alas 9 ng gabi. Ang ospital ay medyo tahimik ng gabi, paminsan-minsan lamang may mga miyembro ng pamilya ng pasyente na nagmamadaling paligid. Ang Lawrence at ako ay mabilis na lumakad sa mahinahon at malinis na koridor patungo sa cardiac care unit ayon sa mensahe ni Eduardo. Ang kwarto, bilang 405, ay nasa dulo ng linya ng koridor. Ang pinto ay bahagyang bukas sa puwang ng pinto. Nakita ko si Eduardo na nakaupo sa plastik na upuan katabi ng higaan. Ang dalawang kamay ay nagtatakip sa kanyang ulo. Ang mukha ay napakagod at sawi. Sa maputig na higaan, si Aling Cora ay nakahiga na ipikit ang mga mata. Ang heart monitor sa tabi ay nagtataglay ng parehong palagi na beep-beep. Ang mga numero ay ganap na normal. Ang pinakakatawa-tawa ay ang oxygen mask ay nakalagay lamang sa kanyang dibdib, hindi nakasuot sa kanyang mukha. Malinaw na hindi gaanong kritikal ang kondisyon niya tulad ng inilalarawan ni Eduardo sa telepono. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Ang ingay ng aking sapatos sa tile na sahig ay malinaw na tumalab. Nagulat si Eduardo at itinangal ang kanyang ulo. Ang mga mata ay nagliwanag na parang isang taong nalunod na nakahanap ng pag-asa. Mabilis siyang tumayo, gustong lumapit at hawakan ang aking kamay. Carla, nandito ka na. Alam ko na nagmamalasakit ka pa rin sa pamilya. Ngunit ang pekeng ngiti ni Eduardo ay biglang namatay nang makita niya si Lawrence na sumunod sa akin sa loob ng kwarto. Nagmukhang propesyonal at makapangyarihan si Lawrence sa itim na suit. Hawak ang briefcase na puno ng mga legal na dokumento. Naging waspas at mapagbantay si Eduardo agad. Ang mga mata ay puno ng hinala at galit. Bakit ka may dalang tao rito? Ito ay sariling usapin ng aming pamilya. Ang aking nanay ay may sakit. Hindi ka ba marunong kumilala ng oras at lugar? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Dahan-dahan akong lumapit sa dulo ng higaan. Nakatayo akong nakakross ang mga kamay. Tumingin pababa sa babaeng nakahiga sa higaan. Sa sandaling marinig niya ang aking boses at ang pagtatalo ni Eduardo, si Aling Cora ay nagsimulang gumanap. Nag-grimace siya. Ang bibig ay nag-groan ng may kirot. Ang mga kamay ay mahigpit na hawak ang kaliwang dibdib at sinikap niyang humingal ng malalim at mahirap. Bahagya niyang binuksan ang isang mata at tumingin sa akin. Ang boses ay humina at nahusgahan. Carla, ikaw ba iyan? Pumunta ka para makita ako ng huling beses, hindi ba? Matanda na ako. Marami akong nagawa sa iyo. Malawak ang puso mong patawarin ang matandang babaeng ito. Kung aayaw ka, Bao, iin mo na ang reklamo para maging mahinahon na ako sa aking pagpanaw. Ang buhay ay maikli, huwag mong bitbitin ang mabigat na bagay na iyan sa iyong puso. Ang mga salita niya, kung maririnig ng isang estranyo, ay tila napaka-sentimental at nakakaawa. Ngunit para sa akin, ito ay isang bunton lamang ng walang kabuluhang salita at pekeng pakikiramay. Hindi ako nagpakita ng kahit na kaunting emosyon at ang aking mga mata ay malamig na tumingin pababa sa kanya. Lumingon ako kay Lawrence at bahagya akong tumango. Si Lawrence ay sumulong, binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na tumpok ng mga papel na maingat na nakakapit na may pulang selyo ng notaryo. Mahinahon niyang inilagay ang mga ito sa maliit na bedside table at ang ingay ng papel na nagtamaan sa salaming ibabaw ay malinaw na tumalab sa maliit na espasyo ng kwarto. Sumaka na. Sumulong ako ng isang hakbang, itinuro ang aking daliri sa tumpok ng mga papel at ang aking boses ay matibay at malinaw na tumalab sa katahimikan. Hindi na kailangan pang magdrama, nanay. Ang bilang ng inyong heartbeat sa machine doon ay nagpapatunay na ang inyong kalusugan ay ganap na maayos. Wala akong pinuntahan dito upang marinig ang mga daing, pakiusap o palabas ng pagmamahal ng pamilya. Naparito ako upang tuluyang resolbahin ang aming usapin. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Una, pumirma kayo at ni Eduardo sa mga dokumentong ito.
Ibalik ang lahat ng ari-ariang nararapat sa akin at sa aking pamilya. Hiwalay tayo ng maayos at walang ingay. Ikalawa, tumanggi kayo. At kung ganoon, bukas ng umaga, ang aming law firm ay opisyal na maghahabla ng kasong kriminal para sa ilegal na pagdetene, pang-aabuso at paninirang puri ipapadala sa opisina ng kapulisan ng lungsod. Ang inyong anak ay mananagot sa criminal case, mawawalan ng trabaho, masisira ang kanyang karera. Huwag kalimutang ang lahat ng aming ebidensya ay kumpletong-kumpleto. Nang marinig ang salitang kulungan at karera, ang si Aling Cora na naghihingalo ay biglang tumigil sa paggroan. Ang mga mata niya ay bumukas ng malaki at nagpuno ng tunay na takot, hindi na iyong peking takot na para sa entablado. Ang kaalaman ng abogado at ang nagbabantang liwanag ng batas ay biglang nagpabago sa lahat. Si Eduardo naman ay nakatayo ng hindi gumagalaw, ang mga kamay ay nanginginig ng hindi tigil. Nagsimula siyang maunawaan ang lahat, ang laro ay tapos na, siya ay natalo ng buo. Inabot ni Lawrence ang isang pen at mahinahon itong inilagay sa tabi ng mga papel. Nandito ang lahat ng kailangan ninyo. Attorney Lawrence Reyes, ang aking kinatawan, maaari ninyong makipag-ugnayan sa kanya para sa anumang katanungan. Ngunit ang mga papeles na ito ay kailangang lagdaan ngayon. Matagal na katahimikan. Ang monitor ng puso ay nagpapatuloy ng beep-beep ng regular at tahimik. Si Eduardo ay lumunok ng walang laway, tumingin sa kanyang ina, pagkatapos ay bumalik sa tumpok ng mga dokumento. Ang kalo ng takasa at interes ay nakikipaglaban sa takot. Sa isang gilid ay ang ari-ariang kanyang sabik na sakupin. Sa kabilang gilid naman ay ang banta ng kasong kriminal, pagkawala ng trabaho at katampalasan ng publiko. Sa huli, ang duwagismo at makasariling ugali ang nanaig. Pumila si Eduardo ng isang hakbang, kinuha ang ballpen at ang kanyang kamay ay nanginginig habang lumagda siya sa ilalim ng petisyon para sa annulment at ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Hindi siya tumingin sa aking mga mata, nagmumukha lang siya sa sahig at bumubulong sa kanyang lalamunan. Magaling ka, napakagaling mong magplano. Pipirmahan ko ang mga papel na ito, ngunit huwag kang mag-asahang mabubuhay kang maayos pagkatapos nito. Ang mga ginawa mo sa pamilyang ito ay makakasama sa iyo. Natawa ako, isang masaya at malayaw na tawa. Ang karma ay nagtatrabaho na sa inyong pamilya ngayon mismo. Ang lahat ng ginawa ninyo sa akin ay tinatanggap ninyo ngayon sa anyo ng kahihiyan. Ang pera ko, ibabalik ko ang buhay ko. Mismo ko ang magpapasya. Mula ngayon, ihanda ang inyong sarili para sa proseso ng pagbebenta ng condo unit sa sandaling mailipat ang tamang halaga sa aking account ayon sa kasunduan. Sabay tayong pumunta sa korte para tapusin ang annulment at bawiin ko ang criminal complaint. Kung may kahit anong pagtatangka na gawing tuso, ipapadala agad ang reklamo. Tandaan ito. Lumiko ako at kasama si Lawrence ay lumabas sa kwarto ng ospital, iniwan ang dalawa sa kanilang kahihiyan at kabiguan. 3 linggo ang lumipas, pagkatapos nun, at lahat ay nangyari ayon sa kasunduan. Natakot sa banta ng kasong kriminal, napilitang makipag-ugnayan si Eduardo sa isang real estate agent at nagbenta ng condo unit medyo mababa kaysa sa market price upang mabilis makalikom ng pera. Sa araw na natapos ang proseso ng paglipat ng titulo sa bagong mayari sa Registry of Deeds, ang kalahati ng halaga ng ari-arian na katumbas ng aking naiambag, kasama ang kapital ng aking mga magulang at mga bayad na amortisasyon ay direktang na-transfer sa aking bank account. Nang tumalab ang notification ng SMS mula sa bangko, naramdaman ko ang isang malalim at matibay na katahimikan sa aking puso. Ang perang ito ay hindi lamang pera, ito ay pawis at luha ng aking mga magulang at ang kabataan at lakas ng aking maraming taon. Nagtagumpay akong ipagtanggol ang lahat ng nararapat sa akin. Ngayon ay araw na ibinababa ng Korte ng Maynila ang desisyon na kinikilala ang aming mutual na pagsang-ayon na humiwalay. Dumating ako sa korte ng maaga
Ang langit ng Maynila ngayon ay maliit at mabango, ang mga puting ulap ay dahan-dahang lumipas na may malamig na hangin ng taglagas. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng courtroom, tinanggap ang desisyon na may pulang selyo mula sa kamay ng hukom. Si Eduardo ay nakatayo sa malayo sa akin, nakayuko. Ang mga mata ay tumitigil kahit saan. Hindi ko man lang nais na tingnan pa siya. Lahat ng utang, lahat ng galit sa pagitan namin at ng kanyang pamilya ay opisyal nang natapos dito. Lumabas ako sa pintuan ng korte, huminga ng malalim. Ang hangin ay hindi kailanman ganitong kasariwa at kaaya-aya. Ang makapal na balat ng isang nakakalason na pag-aasawa, ang pagpiit ng isang malupit na biyenan, ang pagkabigo sa isang mahina at sunod-sunurang asawa, lahat ay ganap ng nawasak at nagsabog sa aking likod. Huminto ako saglit at ngumiti sa sikat ng araw na sumisikat na may gintong liwanag. Sumakay ako sa taxi at binasa ang address ng destinasyon, isang bagong condominium development sa labas ng lungsod. Panahon na para si Carla ay muling magsimula ng isang bagong buhay, isang tunay na sariling buhay. Sa tulong ng perang nasa kanyang kamay, ang unang ginawa ko ay humanap ng bagong tirahan. Hindi ko pinili ang mga magarang kondominium sa sentro ng mainit at maingay na lungsod. Pagkatapos ng maraming araw ng paghahanap, nagpasya akong bumili ng isang maliit na unit na may halos 60 metro kwadrado sa isang mapayapang subdivision sa labas ng lungsod na may maraming puno. Ang unit ay nasa ika-8 palapag na may malawak na balkonahe na puno ng init ng araw tuwing umaga. Sa loob ng isang buwan, inilagi ko ang lahat ng aking puso sa sariling pag-aayos ng bagong tahanan. Pinintahan ko ang mga dingding ng mainit na cream na kulay, bumili ng mga kasangkapan na gawa sa kahoy mababa, ngunit maayos at simpleng estilo. Nagtanim ako ng isang hanay ng mga rosas na iba-ibang kulay sa balkonahe, naglagay ng isang rattan na upuan at maliit na mesa para sa tsaa, para makapag-upo ng gabi at magbasa ng libro at tumingin sa mga bituin. Bawat sulok ng tahanan ay may malalim na personal na bakas at gusto ko. Walang sinumang magrereklamo sa oras ng aking pag-uwi sa trabaho. Walang sinumang maniniyak sa aking gastos at pamimili. Walang sinumang pipilitin sa akin na mamuhay ayon sa pamantayan ng iba. Sa isang malamig na gabi ng katapusan ng linggo, nag-organisa ako ng isang maliit at mainit na housewarming party. Ang mga bisita ay iilang pinakamalapit na kaibigan lamang, si Lawrence na aking legal na anghel, si Ate Girlie na laging naiintindihan at nagtatanggol sa akin sa kumpanya, at 2 pang matalik na kaibigan mula pa sa college. Ang lahat ay nagtipon sa paligid ng isang bulkang nilagang sabaw sa gitna ng sala at magkasamang nagtaas ng baso para sa bagong simula ko. Carla, maligayang bati sa pagbabalik mo sa iyong tunay na sarili, isang independyente, kumpiyansa at malakas na babae. Ang tahanan mong ito ay ganap na katulad mo. Nagtaas si Lawrence ng kanyang baso ng red wine at ngumiti ng may taos-pusong pagmamahal. Binabaan ko ang aking baso. Ang sulok ng mata ko ay naging mainit, ngunit ang dibdib ay puno ng tunay at kumpletong kasiyahan. Ang handa ay tumagal sa masasayang tawa at walang katapusang pag-uusap tungkol sa trabaho, tungkol sa mga pangarap para sa kinabukasan. Walang sinuman ang nagbanggit ng nakakalungkot na nakaraan dahil ito ay tuluyang iniwan na sa likod. Lumabas na ang mga bisita nang halos mag-11 ng gabi. Inayos ko ang mga pinggan, nilinis ng maayos ang maliit na kusina at nagbigay sa aking sarili ng isang tasang mainit na chamomile tea. Binuksan ko ang salaming pinto at lumabas sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay malambot na humihipas sa aking buhok. Ang maamong halimuyak ng mga rosang nagtanim ko ay lumipad sa hangin na napakaaya-ayang pakiramdam. Biglang nagliwanag ang screen ng aking telepono na nakalagay sa maliit na mesa at isang maikli at mahinang ping ang tumalab, may bagong mensahe. Kinuha ko ang telepono at nagkibit-kilay nang makita ang isang bagong numero na hindi ko kakilala. Ngunit nang mabasa ang mga salitang lumabas sa screen, agad ko nang nalaman kung sino ang nagmamay-ari. Carla, ako si Eduardo. Kinailangan ko pang bumili ng bagong SIM para makausap ka.
Ilang buwan na ang nakalipas, ang aming inupahang tirahan ay walang init. Ang nanay ko ay lagi nang nagkakasakit at nagdurusa. Lahat ay nagkagulo dahil wala ka. Alam ko na kasamaan ang nagawa namin sa iyo, 1,000 beses akong nagsisisi. Ngunit Carla, kung maaari pa, nais kitang mahingan ng tawad ng harapan isang pagkakataon lamang upang muling makita ka at sabihing nagsisisi ako ng tunay. Naalala kita palagi. Ang mga salitang ito ng huli at matagal na pagsisisi ni Eduardo ay lumabas sa screen ng aking telepono. Ang mga salitang ito, kung sinabi niya 3 taon na ang nakalipas nang ang mga sumpong ay nagsisimula pa lamang marahil ay pinalabas ko na siya sa aking puso at pinatawad. Ngunit ngayon ay napakatagal na. Ang sugat na dala ng kanilang pagtataksil, duwagismo at kasamaan ay nagsisilang na, ngunit nagturo sa akin kung paano lumago at maging mas malakas. Hindi ako namumuhi, hindi galit, hindi nalulungkot. Para sa lalaking ito, ang aking puso ngayon ay walang laman, isang payapang kawalan lamang. Ngumiti ako nang marahan isang ngiti na pinalaya na ang lahat ng pasan. Ang daliri ko ay matibay na kumumpas sa screen. Hindi ako sumagot ng kahit isang salita. Pinindot ko ang icon ng block para sa bagong numerong iyon at tuluyang tinanggal ang lahat ng koneksyon sa nakakalungkot na nakaraan. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, humigop ng mainit na tsaa. Itinangal ko ang aking mga mata sa malawak na langit ng gabi na puno ng mga twinkling na bituin. Bukas, kapag sumilang na ang araw, ang mga gintong sinag nito ay muling dumaan sa bintana at gigising sa akin upang tanggapin ang isang bagong umaga, isang bagong buhay na malawak at malaya ang naghihintay sa akin. Ang bagyo ay lumipas na. Ang Carla ng kasalukuyan ay namumuhay ng napakamaliwanag at napakamasaya. Ang malungkot na kwentong iyon kahapon ay tuluyan at buo nang nagsara. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming kwento. Kung ang kwentong ito ay nagpaalab ng inyong puso, maaaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli.